Bakit ko nakikita ang pasyente? Walang damit. Hindi ko inasahan ang sinaunang J na tumama sa aking mata. Nagulat akong nahasa ang aking kakayahang tumagos. Dahil ito ay kakayahang tumagos, tatawagin ko itong lila at gintong mata. Hahaha. Unang beses kong makakita nang tumatawa habang nagpapalit gamot. Napalitan na ang gamot mo. Makakalabas ka na sa ospital mamaya. Ah, si J. Hahaha. Xiao Fan. Xiao Fan. Okay ka lang ba? Narinig ko na nakipag-away ka raw sa iba. Ayos ka lang ba talaga? Ang laki. Ang puti, hindi ko akalain na ang tita ko ay may tinatago rin pala. Xiao Fan. Tita, umupo ka. Sila ang unang kumilos. Binato nila ako ng jade pendant. Tingnan mo ang tama sa akin. Sobrang sakit. Aray ko, halika. Ihipa ni tita para sa... Tita, ang bait mo sa akin. Itong pagkabato sa pati bibig mo'y tumamis pa. Sige na, magpagaling ka ng mabuti. Simula ngayon, ang mga bagay sa Antique Circle. Huwag mong hawakan. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ka ni tita. Ngayong mayroon na akong lila at gintong mata. Tita, huwag ka nang mag-alala. Sisiguraduhin kong magagawa. Mamuhay ng maayos kasama si Mama. Hello. Ano? Ang bayad sa operasyon ay 500,000. Tita, anong nangyayari? Anong nangyari? Xiao Fan. Sabi ng doktor, bayad sa operasyon ng iyong kailangan ng 500,000 kung hindi agad maoperahan. Maaaring lumala anumang oras. Ito, bayad sa operasyon na 500,000. Xiao Fan, huwag kang mag-alala. Tungkol sa bayad sa operasyon, maghahanap si tita ng paraan. Kahit isanla ko lahat, ang perang ito ay pupunuin ko rin. Huwag kang mag-alala. Kung dati, ang 500,000 para sa akin ay napakalaking halaga. Ngunit ngayon, mayroon na akong purple gold eyes. Hindi lang 500,000, kahit 500 milyon pa, kaya ko nang ibigay. Tita, huwag kang mag-alala. Hindi lang naman 500,000 yan, may paraan ako. Anong paraan mo? Pustahan ng premyo. Malaki, malaki, malaki. Hindi ko inaasahan. Ang arcade na ito ay may ganitong aktibidad. Pustahan sa laki-liit. Kung tama, doble ang premyo. Laruan natin yang pustahan. Tingnan mo kung paano ko mapupunan ang 500,000. Hay nako, malas. Paumanhin, makikiraan ko. 20,000 lang, nakapusta ka rito? Ginoong Chen, para maakit ang mga customer sa mall. Nag-organisa ng event. Ang galing ng idea. Ano ba tong mga to? Nakapasok pa dito? Hindi man kalakihan ng pera. Sapat na para ubusin kayo. Ang tapang mo ah. Tingnan natin kung paano mo kami uubusin. Mabilis na po. Ilagay na ang pusta. 4, 5, 6, 15, malaki. Ang galing talaga ng Violet Eyes. Malaki ang pusta ko. Xiao Fan, wag muna, hintay. Ito lang pera natin. Mawawala lahat pag natalo. Tita, magtiwala ka sa akin. Hindi tayo matatalo. Ilang beses na, malaki ang lumalabas. Ngayon, imposibleng malaki ulit. Maliit na yan. Maliit ang pusta ko. Maliit, maliit, maliit din ako. Walang bawian. Maliit, maliit, maliit. Pumusta na po kayo. Nandyan ang lilagintong mata. Paano naman ako matatalo? Isasagad ko dito. Kaya ko maliit. Dekada na akong bihasa sa sugal. Tapos dito sa maliit na kaganapan. Matatalo pa. Sa bilog na to. Taya ko malaki. 1, 5, 6, 12. Malaki. Taya ko rin malaki. Isama nyo ko. Malaki. Taya ko malaki. 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 1, 4, 50 puntos. Maliit. Hay, ang malas. Tumama na naman. Baka si Xiao Fan ay may talento talaga. Xiao Fan, ikaw ba iyan? Paano mo nagawa? Dahil lang naman, nasa tabi ko si tita. Gumanda tuloy ang swerte ko. Ikaw talaga, nambobola ka. May daya ba to? Nagkutsahan ba kayo para lokohin kami? Yung bata, di pa namin nakita. Sabihin mo, tao nyo ba yan? Boss Zhang, huwag po kayong magalit. Ang kaganapan at dati pa namang mas pang-aliw lang. At saka, kung di nyo ako tiwala, di nyo ba tiwala kay Chen Sanye?
Ginoo, ang perang ito ay sa inyo na lahat. Salamat po. Kumusta naman? Ngayon, iniisip nyo pa rin na nagmamayabang lang ako. Sige. Okay lang, talo na ako. Bakit ka kasi, bata? Nakaswerte ng ganyan? Ayoko na. Hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Xiao Fan, ang galing mo talaga. Para kang Diyos ng sugal. Okay lang. Sakto ang bayad sa operasyon. Delikado na sana si ate. 8. Magpahinga ka na lang. Nasaan na ang pera? Nakumpleto na namin ni Xiao Fan. Pagkatapos ng operasyon mo, at magaling ka na, kami ni Xiao Fan, susunduin ka na pauwi. Hirap ng bayani pag walang pera. Kung hindi ko nagising ang Purple Gold Eyes, siguro hindi ko na makikita si Mama. Hindi pwede, kailangan ko pa rin kumita. Gusto kong kumita pa ng mas malaki. Gusto kong si Mama at si Tia magkaroon ng magandang buhay. Tia, pahinahin muna si Mama. Halika, samahan mo akong kumita. Ano, gusto mong sumali sa aktibidad sa arcade na iyon? Hindi pwede. Ito ay pagsusugal. Kung masangkot ka dito, sira na ang buhay mo. Tia, sino nagsabi na ang paraan para kumita ay sugal lang? Pwede rin tayong sumubok ng swerte. May Purple Gold Eyes akong panangdala. Ang iba ay umaasa sa swerte, pero sa akin, hindi siguro. Sige na nga, sasama ako. Pero kapag nalaman ko mamaya na gumagawa ka ng kalokohan, makikita mo kung paano kita pagagalitan. Hay, Xiao Fan, yung usapang kumita ay para bumili ng loto. Ang loto, hindi ba panloloko yan? Tita, sino nagsabing panloloko ang loto? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang anak ng swerte. Tara na. Boss, lahat ng scratch cards ninyo, ilabas nyo lahat. Xiao Fan, para kang nababaliw. Sigurado ka ba? Lahat ng ito? Syempre hindi. Pipili lang ako. Pumili ka. Sige. Nandito na lahat. Pumili ka muna. Oy, pero sabihin ko na agad. Kapag nabenta na, walang bawi yan, ha? Boss, huwag kang mag-alala. Natatakot pa nga ako na baka hindi ka tumupad. Tita, ikaw ang kumuskos. Hindi. Xiao Fan, talaga bang mananalo dito? Tita, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Siyempre, naniniwala ako. Pero kung ganito ang laro natin, hindi ba masyadong padalos-dalos? Tita, sabi ko na, samba lang to. Wala namang pagkapadalos-dalos. Sige na, kumuskos ka. Kuskus ko na. Naku, nanalo. Talagang nanalo, Xiao Fan. 20,000 piso. Ano? 20,000. Ang galing mo naman. Sigurado? Totoong nanalo. Ako na. Tingnan ko. Ang tumpak. Tita, kaskasin mo pa. Tignan mo, marami pa. Baka may sorpresa pa. CJ. Panalo ulit. 5,000 piso. Ay, Xiao Fan, ang galing mo naman. Talagang Diyos ka ng yaman. Nasa iyo na ang swerte. Ang 2 mong tiket ay katumbas ng kita ng isang tao. naku po. Naku po talaga. Totoong nanalo nga, at bawat isa ay nanalo. Diyos ko.
Paano mo nagawa yan? Ang halaga ng premyo ay 150,000. Ito ay talagang milagro ng milagro. Hindi ka panipaniwala. Si Yao Fan, sa perang ito, sapat na para sa pagpapagaling ni ate. Ang galing mo naman. Ang lambot. Tita, sabi ko na nga ba, maganda ang swerte ko ngayon. Boss, pakuha ng lahat ng scratch card dito. Ay cash nyo lahat para sa akin. Sige. Iko-cash ko na ang premyo. Alipay, pumasok na. 150,000. Kuya, sabihin mo sa akin, anong sikreto ang ginamit mo? Basta't gusto mong sabihin. Magbibigay ako ng malaking pabuya, ha? Dahil kasama ko lagi. Ang diyosa ng swerte sa tabi ko, kaya maganda ang swerte ko. Ikaw talaga. Madulas ang dila. Salamat po, boss. May kailangan pa kami. Alis na. Sige, alis na. Balik-balik kayo. Babalik kami ulit. Wow, panalo lahat. Ang astig ng batang to. Tita, tingnan mo, para alagaan si mama. Pabalik-balik, ilang araw at gabi nang hindi nakakatulog. Naghirap ka. Ako, si Linfan, ay nanunumpa. Tiyak nakikita ng malaki. Para magkaroon kayo ng magandang buhay. Hindi na kayo mahihirapan pa. Naalala ko, ang pamilya ni Ate Liruoyan ay negosyo ng Jade at Antigo. Maaari ko siyang hingan ng tulong, pumasok sa mundo ng Jade. Bye, Haoran. Bakit mo ako pinapunta? Roy, pagkalipas ng ilang araw, ay karawan ni Lolo Leo. Alam ko, palagi mong hinahanap ang isang piraso, magandang kunlun jade, bilang regalo para kay Lolo Leo. Sakto, kamakailan lang, may nakuha akong isa, magandang kunlun jade. Tingnan mo. Maganda ang jade. Presyohan mo. Roy, alam mo ang nararamdaman ko, basta maging girlfriend kita. Sa iyo na ang jade na ito, dagdag pa, sa handaan para kay Lolo Leo. Mayroon pa akong mamahaling regalo. Nanaginip ka. Imposible para sa akin. Maging girlfriend. Ayoko na ng jade na ito. Bye, Haoran. Ano pa ang gusto mo? Leo Royen, huwag kang umasta. Hinabol kita ng matagal. Napakahirap. Hinanap ko ang kunlun jade na ito para sa'yo. Para mapasaya ka. Ganito ang treto mo sa akin. Ngayong araw, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, huwag kang alis dito. Anong klaseng nilalang ka? Naglakas ka pa ng loob na pagbantaan si ate. Linfan. Huwag matakot, ate. Nandito ako. Leo Royen, sino siya? Bakit mo hawak ang braso niya? Siya ang kapatid kong si Linfan. Linfan. Ikaw ang mula sa Antique Street, maliit na tindero. Bastos na batang nagtitinda. Naglalakas loob kang agawin siya. Pinapayuhan kitang umalis na. Kung hindi, papatayin kita. Bye, Haoran. Ayusin mo ang bibig mo. Sino ang babae mo? Kung guguluhin mo ang aking kapatid kahit isang hibla ng buhok, siguradong hindi kita patatawarin. Leo Royen, talaga bang para sa batang ito, lalaban ka sa akin? Tandaan mo, sa buong Longjang, ako lang, si Bai Haoran, ang karapat-dapat sa iyo, tanging ang pamilyang Bai, ang makapagbibigay nitong kunlun jade bilang regalo sa kaarawan. Siya, isang hamak na bata, kaya niya bang ilabas? Wow, ang aking purple gold IS ay nag-upgrade. Ang purple gold IS ay kaya palang sumipsik ng enerhiya ng Jade. Ibig sabihin, hanggat marami ang Jade, maaari ko pang i-upgrade ito. Hawak mo'y isang piraso ng bulok na bato. Nagpapanggap kang kunlun Jade. Master Bay, hindi mo naman ata bala ibigay ang peking ito bilang handog sa karawan ni Old Master Liu. Anong kabalbalan yan? Ang kunlun jade na ito, binili ko ng 30 milyon. Kami sa pamilyang Bai ay sanay, nasa pagkilala. Paano ko di malalaman? Ikaw na bata, ano ang basehan mo para sabihin? Peke ang hawak ko? Basehan? CJ, kung gayon, hahayaan kitang makita. Saan talaga ang aking basehan? Magtangkang sirain ang kunlun jade ko, pakitunguhan mo siya.
Tingnan natin kung sino ang gagambala sa kanya. 8, okay lang ako. Idilat mo ng maigi ang mata mo. Tignan mong mabuti. Ito ang Kunlun Jade na pinaglaanan mo ng 30 milyon. Basag agad sa hawak. Hindi ito Kunlun Jade. Imposible. Ito, pinaghirapan ko. Ang Kunlun Jade na ito, hindi ito pwedeng peke. Bay Hauran, ang kapal mo talaga. May hawak ka lang palang basahan. Kunwari pa'y Kunlun Jade, susubukan mo pa itong ipanregalo. Kay Lolo Liu, anong nasa isip mo? Hindi maaari. Hindi ko ginawa. Bai Hauran, dahil sa ugnayan ng ating mga pamilya, hindi muna kita papansinin. Kung maulit pa, tuluyan na tayong mag-ibang landas. Kapatid, tara na. Sandali. Kapatid, salamat talaga kung hindi dahil sa'yo, maluloko talaga ako ni Bai Hauran. Uwi na tayo, magpapasalamat ako ng husto. Eight, ang laki naman ng bahay nyo. Eight, tinulungan lang naman kita. Hindi mo naman kailangang ialay ang sarili mo, di ba? Sabi mo'y ayaw mo. Pero dilat na dilat ang mga mata. Gusto mong ialay ko ang sarili mo sa'yo. Mangarap ka pa. Nadumihan ako sa mga nangyari. Maghugas lang ako. Maghintay ka lang dito. Eight, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba, ate? Nahulog na naman ako. Tulungan mo akong bumangon. Umalis ka na. Lumabas ka. Lumabas ka nga. Umalis ka. Tinitingnan mo pa? Sabihin, ano ang nakita mo kanina? Wala akong nakita. Mabuti na iyan. Ikaw, malaking tulong mo. Paano ko babayaran to? At Liu, alam mo, pamilya nyo, nasa pagnenegosyo ng Jade kayo, di ba? Sa totoo lang. Gusto kong kumita. Pwede mo ba akong dalhin para mamulat? Iyon lang ba? Ang tanga nito, ilang araw na lang, malaking kaarawan ni Lolo. Pagdating ng araw na iyon, magkakaroon din ng subasta. Pumunta ka na lang, baka, makakakuha ka ng kayamanan. Ang lakas ng pamilyang Liu ay hindi pangkaraniwan, kaya nilang magdaos ng subasta sa sariling bahay. Salamat, ate. Ang subasta na yon, siguradong pupunta ako. Hello. Ha? Nasaan ka na ngayon? Sige, pupunta na ako agad. Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong ni ate? Ayos lang, ate. Tungkol sa maliit kong pwesto, nagkaproblema lang. Pupunta lang ako. Paalam na, ate. Bakit kayo ganyan? Malinaw na hindi kayo makatwiran. Ronan, ano bang nangyari rito? Kuya Van, nandito ka rin sa wakas. Si Zhao Kaihong at sila, ang Xianyi residents na may masamang feng shui, gusto nilang ipaupa sa atin. Gusto kong bawiin ang upa. Hindi lang sila pumayag, bantaan pa nila ako. Bata ka pa, matapang kang sabihin, ay pangit ang feng shui. Sino nagbigay sa iyo ng tapang? Nagsisinungaling ka. Kumakalat na sa labas, ang Xianyi residents mo ay pangit ang feng shui. Hindi ka lang pumayag sa pag-alis ko. Pinipilit mo pa ring ipaupa sa akin. Gusto niyo lang kaming lokohin. Anong masama kung lokohin kita?
Hayaan mong sabihin ko ito ngayon. Kahit ayaw mo, uupa ka pa rin, magbayad ka na. Zubapi, hindi nyo inaasahan to, no? Ang likod bahay ng tindahan na ito, may mga kayamanang nakabaon pa. Pero, lahat ng kayamanan na ito ay akin na. Narinig nyo ba? Utos ni tatay, magbayad na kayo. Huwag magkunwaring di nakakaintindi. Kailan pa kami nagsabing hindi kami upa? Ikaw, Itong tindahan, inupa na namin. Ang bahay na ito, umupa kami. Kuya Fan, hindi pwedeng upahan. Ang siyanidyo nila ay may problema. Malulugi tayo kung upahan natin. Kung lugi o kita, hindi pa masasabi. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Tama yan. Paupahan kami, pwede rin naman. Pero ang upa, kalahati lang. Ang ganito ninyong bahay, sa tingin ko, isang buwan. Pinakamahal ay 1,000 piso. baliw ka na ba? 1,000. Gusto mo lang upahan ng tindahan namin? Hindi ka ba nagtatanong? Sa lugar ng mga antik, kahit anong tindahan, hindi bababa sa 20,000. Imposible talaga. 1,000 piso lang. Kuhanin mo kung gusto mo. Sige, 1,000 na nga. Bayad na. Pa. Ang tindahan natin, malaki na ang gastos sa palamuti. Ipaupa ng 1,000 piso. Masyado bang mura? Kuya, walang negosyo ang tindahan natin ng kalahating taon. 12,000 kada taon. Kahit may kikitain, kuhanin na. Sige na nga, kunin mo na ang pera. Sandali lang, Kuya Fan. Ako ang magbabayad nito dahil naparito ka naman para lutasin ang problema ko. Paano ko hahayaang ikaw ang magbayad? Alipay, natanggap na. 12,000 yuan. Sige na, kunin mo ang pera, tapos umalis ka na. Ang bahay na ito, amin na ito ngayon. Mabuti na lang at matalino ka. Bata, ituring mo na lang na gumastos ka ng 10,000 bilang aral. Aral, ako, si Linfan, hindi gumagawa ng negosyong lugi. Kuya Fan, ngayon tayo na lang dalawa. Sabihin mo na sa akin. May natuklasan ka na ba? Masasabi ko sa'yo ngayon, masyado pang maaga. Sasabihin ko sa'yo mamayang gabi. Kuya Fan, ang daya mo, tinago mo pa rin sa akin. Maghanda ka ng ilang loyang shovel. Mamayang gabi, sama ka, kikita tayo malaki. Loyang shovel. Yumaman? Pupunta tayo sa pagnanakaw ng puntod. Ano bang pinagsasabi mo? Ang ginagawa natin ay, parang naghuhukay ng yaman sa bakuran. Kuya Fan, sabi mo, talaga bang may kayamanan dito? Kung meron man, paano kaya si Zubapi? Hindi ito natuklasan. Iyon ay dahil, wala silang ganitong kapalaran. Talaga? Hindi naman lahat ay tulad ko, may X-ray vision. Kuya Fan, mukhang talagang nakahukay na ako. Kuya Fan, talagang ang nakahukay tayo ng kayamanan. Kuya Fan, madilim ang garapon na ito. Baka may hindi maganda sa loob. Biro lang, ang mga bagay na napupusuan ko. Paano magkakaroon dito ng marumi? Tara, sabay natin itong buksan. Kuya Fan, buong lata ng pilak na barya. Ah, ito. Kuya Fan, isa pang lata ng pilak na barya. 2 malaking lata na talaga. Yaman na tayo. Yaman na tayo. Mahina lang, sa gitna ng gabi. Gusto mong gisingin lahat para malaman nila na naghuhukay tayo ng kayamanan dito. Sorry, Kuya Fan. Sobrang na-excite lang ako. Ay nako, mga tunay na dragon dollar ng King. Sa ngayon, mahigit 100 taon na. Ang mga dragon dollar na gawa ng King. Bawat isa, hindi bababa sa 1,000. Ang 2 lata ay mayroon ng 200 piraso. Kung bibilangin, higit 2 milyon. Kuya Fan, ang galing mo. Naggastos lang ng 1,000 sa renta at kumita ng 2 milyon. Anong ginagawa mo? Sino yan? Anong ginagawa? Huwag kang maingay. Ay, walang tao. Tara na, tara na. CJ, umalis na sila. Itago muna natin to. Ayusin natin agad bukas. CJ, tapos, kukontakin ko si Giant bukas. Ang mga pilak na barya, ibebenta ko lahat yan.
Kuya Fan, narito ka na rin sa wakas. Ipagbibigay alam ko sa'yo. Alam mo ba kung ilan ang nasa dalawang malaking garapon? Ilang piraso? Ilang piraso? 216. Bawat piraso ay 10,000 yuan. Kaya ang 216 na piraso, 2,160,000. Higit sa inaasahan nating 2 milyon. May dagdag na 160. Masaya ka na ba? Kung malalaman ito ni Zubab sa tindahan niya, may ganito kamahal na kayamanan, siguradong magsisisi siya ng malala para lang sa renta na 10,000 yuan. Nawalan siya ng higit 2 milyon. Ito naman ay nararapat na aral sa kanila. Ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na, ang maliit na tubo ay malaking kawalan. Tama ka dyan. Kuya Fan, sa card na ito ang mahigit 2 milyon. Kinita sa pagbenta ng pila para sa iyo. Ibinibigay mo lahat sa akin. Siyempre naman, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko maibubuhos ang galit na ito. Salamat sa iyo. Kaya naman, buong puso kong ibinibigay sa iyo ang pera. Sige na. Ang pera na ito, tayo dalawa, hati na lang tayo. Salamat, Kuya Fan. Ngayong may pera na tayo, ililibre kita ng hapunan mamaya. Buti na lang dala ko diko. Kung sakaling mahuli ang hapunan, tayo. Napakabata mo pa lang, sa utak mo buong araw. Ano-ano ang naiisip mo? Unahin mo munang ideposito ang pera. Mamaya, dadalhin kita sa birthday banquet ni Lolo Liu. Gusto ko lang naman matulog sa tabi. Hindi naman ako mali. Ang auction ni Lolo Liu ng pamilyang Liu dahil ito ay ginaganap sa okasyon ng birthday. Hindi maganda kung walang dalang regalo. Anong regalo kaya ang maganda? Matandang bastos, basag na bowl lang yan. 500, sobra na yan. Ano pa bang gusto mo? Matandang bastos, pakinggan mo nga, anong pakialam ko sa kahirapan ninyo? Huwag kang umasta dyan. Itong basag mong bowl, 500 piso. Ibenta mo kung gusto mo. Pag hindi, umalis ka. Ang mag-amang zoo sa Longjiang Antique City, talagang walang hiya talaga sila. Boss Joe, totoo ngang sa amin itong bowl. Pamana po namin ito. Nakikiusap po ako. Tingnan niyo po ulit ng maigi. Kailangan mag-aral ng apo ko. Anak ko, malubha sa ospital. Kung hindi lang dahil sa pera, hindi ko talaga ito ibebenta. Aba, ang tapang mo. May konsensya ka pa ba? Kahit ang matandang gaya niya, inaapi mo pa. Ikaw na naman, ang tapang mo. Pinakikihalaman mo ang sa akin, maniniwala ka, papatayin kita. Paggalang sa matanda at bata ay tradisyon. Nang aapi ka ng matanda at bata, hindi ka matatakot sa sumpa. Lalaitin mo ako? Hahawakan mo ako, maniniwala ka, papatayin kita. Inaapi mo ang matanda, may gana ka pang magsalita. Lumayas ka. Nakakakilabot ang tingin niya, nakakatakot talaga. Lin, magbabayad ka. Kung kaya mo, harapin mo ko. Sige, sige. Hindi ko akalain na ang Purple Gold Eyes ay may kakayahan pang mangilabot ang puso. Maraming salamat. I hope. Lola, kanina, kumusta po ang sitwasyon? Narinig ko na po ang nangyari. Ganito po, may pera akong 5,000. Kunin mo muna ito para makatulong sa inyong pangangailangan. I hope. Sige na po, tanggapin nyo na. Hindi po ako pwedeng tumanggap ng pera nang walang kapalit. Lola, ano po ang ginagawa nyo? I hope. Wala akong maibibigay na kapalit. Ang mangkok na ito, mula ngayon, ay sa iyo na. Mabuti kang tao. Ang mabubuti ay laging may gantimpala. Ito. Lola, ito po. Sa mundong ito, ang dami pa ring naghihirap. Gawin ang makakaya at bahala na ang tadhana. Ang mangkok na ito, mukhang isa nga itong antique. Ang aking mga mata. Pamilyar ito, mata na lilaginto ko. Nag-evolve na naman. Anong nangyayari? Mata na lilaginto ko, hindi lang nakikita ang loob, pati na ang pagtukoy ng pinagmula. Pero maganda rin naman ito. Naghahanap pa ako kung saan kukuha ng regalo. Gamitin ito bilang regalo ay sobra pa. Subasta ng Liu family. Narito na ako. Ang subastang ito, ang hakbang ko patungo sa rurok ng Ak. Ang unang hakbang. Kuya Fan, hindi ba sabi mo auction it? Bakit parang mukha it? Kompetisyon sa pagpili ng bato. Ang pamilyang Liu ay yumaman sa jade, kaya sa auction na ito, natural na puro jade lang. Maliwanag na. Kuya Fan, tingnan mo, dumating na si Third Master Qian. Siguro iyon ang anak ni Third Master. Si Qian Sui ba? Ang ganda niya. Ang panganay na anak ng pamilyang Qian, kahit maganda ang mukha, ang kanyang pangangatawan, parang kulang pa.
Huwag kang mag-alala, Ronan. Hindi ka mas mababa sa kanya. Talaga, Kuya Fan? Siyempre tutu, ang dibdib mo ay mas malaki pa. Kuya Fan, dahil napakaganda ko naman. Kumpara sa mga nasa computer mo, mga pinakamagandang babae, sino ang mas maganda? Hoy, chikiting, tiningnan mo ang computer ko. Hindi sinasadya, Jifan. Jifan, nang makita mo yung mga code na iyon, may naisip ka bang kakaiba? Kailangan mo ba ng tulong? Gusto mo ng suntok? Jifan, kung kailangan mo man, sabihin mo lang sa akin ha. May nakita akong napakagandang batong J. Pupunta muna ako roon. Ikaw, batang matalino, anong klaseng iniisip ang nasa utak mo? Sa iba, sugal, ang pagpili ng batong J. Pero para sa akin, parang pagsusulit na open notes. Tama nga ang napuntahan ko. Titigil na ako kapag kumita na ako ng 20 milyon. Kulang J pala ito. Presyong base, 160,000. Pagkatapos hiwain, 600,000 ang halaga. 3 beses ang kita, sapat na to. Neng, kunin ko na tong batong to. Sige po, sir. Maliit man ang mahal naman. Presyong base, 30,000. Mabebenta ng 500,000. Siguradong kita to. Kukunin ko na rin to. Mukhang maganda tong batong, pero pangit pala ang laman. Presyong base, 200,000. Totoong halaga, 1,000,000 lang. Maganda sa labas, bulok sa loob. Pass. Fan J, iligtas mo ako. Yung piraso na nagustuhan ko, nasira sa paghiwa. Yung pirasong nasira mo, magkano ang kabuang gastos? Gumastos ako ng 130,000. Nang mabuksan lang ito, binili na ng iba sa 30,000. Sa lahat ng ito sa akin, nalugi ako ng mahigit 70,000. Ang prinsipyo sa sugal, 9 sa 10 taya, talo. Hindi mo pa narinig, nagkapera lang, nagpalalo ka na. Gusto mo bang maparusahan? Naku, Fan J, nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko na ulitin to. Sige na. Nakabawi ka pa ng 30,000. Hindi naman luging lahat. Fan J, sabi mo sa pagpunta natin, malulugi ba tayo? Malulugi, habang nandito ako. Paano tayo malulugi? Mamaya, mamamangha ka. Hindi ba't sinabi mo, siyam na talo sa sugal? Iba ka, iba ako. Pareho ba tayo? Gusto mo pa bang mabawi? Kung gusto mo mabawi, manood ka. At matuto ka. Ito pala ay Yellow Jade. Basic price na 200,000. Kita na 5 milyon. Sa wakas, nakakita ako ng magandang material. Ronan, hindi mo ba gustong mabawi? Bilhin mo itong isa. Isang maliit na bato lang ay 200,000. Kuya Fan, naniniwala ako sa iyo. Kahit anong sabihin mo, kahit anong mangyari sa bato, kahit bumaba o tumaas, bibili ako. Hintayin mo ang balita ko. Sige na. Paano kung masira ang hiwa? Huwag ka sanang iyak. Bah, siguradong hindi masisira ang hiwa. Kuya Fan, pagpalain ako. Kailangang tumaas. Siguradong hindi masisira. Gusto ko ang batong ito. Ang auction na ito, kahit hindi ito scam, ang mga dekalidad na ito, ay nasa akin na lahat. Kuya Fan, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Kahit ano pa ang sabihin mo, susundin ko. Huminahon ka muna, sabihin ko sa'yo, wala akong interes sa'yo, batang paslit. Wala talaga. Malaki ang kita natin. Yung material na binanggit, kumita ito, binili na ni Boss Kiansan. 5 milyon. Tingnan mo, sa buong buhay ko, hindi ko pa nakakita ng gano'n ng pera. Kuya Fan, talagang ikaw ay master sa pagtaya ng bato. Tingnan mo ang ambisyon mo. Itong 5 milyon lang naman, ay nakapagpapasaya sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, sumunod ka sa akin. Malaki ang kikitain mo. Fanji, ang sarili mong, ibigay mo sa akin ang account number mo sa May kailangan lang. Bakit mo kailangan ng account number ko sa bangko? Yung material na iyon, hindi ba ikaw ang nagsabi na bilhin ko ito? Kumita na ang pagputol. Hatiin natin ang kita. Hindi, mali. Hindi maganda pakinggan. 2.5 milyon. Ganito, ako, 2.4 milyon. Ikaw, 2.6 milyon. Ano sa tingin mo? Hindi ko akalain na itong babae sa harap ng gano'n ng pera ay nag-alok. Sige na, yung pera, itabi mo na. Para may magamit sa oras ng pangangailangan. Naku, hindi pwede yan. Sabi ko, hati tayo sa kita. Seryoso ako, hindi. Talaga, hindi ko kailangan. Ang material na ito, ikaw ang nanalo. Sa'yo na. Saka, paano mo nasabi na ikaw lang ang kayang kumita? Nga, Fanje, ang astig mo na ngayon. Siguradong kikita ka rin. Akin na ang material na ito. 600,000. Fanje, ang material na iyan, nagkakahalaga ng 600,000. Paano kung pumalpak ang pagputol?
Malaki ang mawawala. 600,000 lang yan. Walang sakit, walang gantimpala. Kung magsusugal, isugal ang malaki. Itong material, dapat ito. Ang pinakamaganda sa palengke. Nga. Tanje, sige na, hiwain mo na. Kung pumalpak, ako sa iyo. Bunso, kailan ka dumating? Bakit hindi mo sinabi muna? 8. Bunso, hayaan mong ipakilala ko. Ang aking pinsan, si Luyaksi. Ate, ito na pala ang iyo, probinsya nung bunso. Amoy mahirap na mahirap, tapos mayabang pa. Naglalaro ng pagtaya sa mga bato. Ikaw, 8. Ang pinsan mong ito, ang baho ng bibig mo. Kumain ba siya ng tay? Ikaw, anong sabi mo? Pupunitin ko ang bibig mo. Isang tindero lang sa kanto, walang pera, walang kakayahan. Ang tanging meron ka, ay bibig na marunong. Sinusubukan pa ang pagsusugal sa bato. Hindi ka natatakot maubos pati pang ilalim mo. nagsisinungaling ka. Hindi malulugi si Kuya Fat. Walang silbi ang matigas na bibig. Ang resulta ang mahalaga. Ang tunay na galing ay kung kumikita. Mga tulad ninyo talaga, marami na sigurong nalugi. Ate, kung hindi, paalisin na lang sila. Ang mga mahihirap na yan, ay hindi karapat-dapat magstay sa lugar namin. Una, ang aking disipulo ay hindi mahirap. Huwag mo na siyang ipapahiya. Pangalawa, magaling ang pili ng disipulo. Hindi lahat ng napili niya ay siguradong bibigay. Ako na ang bahala sa bayad niya. Kuya Fan, ang ate mo pala ay mabait sa iyo, ha? Baka may gusto siya sa iyo. Huwag kang satsa, manahimik ka. Darating din si Bai Xiao ngayon. Kung makita siya ni Bai Xiao, siguradong magagalit siya. Kung magagalit man siya, ano ang pakialam ko doon? Ang alam ko lang, basta nandito ako ngayon, walang makakabul sa aking bunsong disipulo. Royen, matagal na kitang hinahanap. Hindi ko akalaing nandito ka. Lin Fan. Ikaw na naman, Lin Fan. Talagang walang hiya ka. Nung huli kang bumasag ng kunlong jade ko, hindi pa kita napapanagot. Ngayon, kapal pa rin ang mukha. Humaharap sa akin. May hawak na batong basura. Kunwari kunlun Jade, para linlangin ang ate ko. Kung di ka nagtagumpay, okay na. Umaarte ka pa na parang walang nangyari. Sabihin mo, sino ang walang hiya? Lin Fan, ikaw. Bai Haoran, anong gagawin mo sa kapatid ko? Royen. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Kaya ano? Ikaw. Bai Xiao, hindi ko alam anong sumapi kay ate. Pilit isama ang taong to sa sugal ng bat. Sinubukan ko nang paalisin siya. Makapal ang mukha, ayaw umalis. Isang hamak na tindero lang. Naglalaro pa ng sugal ng bato. Talagang walang pakundangan. Bai Haoran, Paano ako, isang lalaki, inaalalayan ng ate ko? Kailangan kong mabawi ang dangal. Sa tono ni Bai Xiao, magaling ka pala sa sugal ng bato. Ikaw, Lin, kilala mo ba ang kasama ni Bai Xiao? Sino siya? Lin, sasabihin ko sa'yo. Tito ko si Majin, hari ng pagsusugal sa Hilaga. Ang mga batong pinipili niya, 10 bato, siya mang tumataas. Hindi siya nagkakamali. Grabe ang mga mata ko. Ang espiritu ng Jade na ito ay hinigop ng mata ng violetang ginto. Ang si Bai Haoran ay tunay na mabuting tao. Tuwing dumarating, laging may dala siyang sorpresa. Ganito na lang, yung kasama mo na tinatawag na hari ng Jade, taya tayo. Anong taya? Yung mga batong Jade natin ay napili na, hatiin natin ngayon. Mas mataas ang halaga, panalo. Mas mababa, luluhod at magsusori. Game ka ba? Bakit hindi? Nung naglalaro pa ng Jade ang tito ko, batang isip ka pa lang, na naglalaro ng putik. Tingnan natin kung paano ka lulunok. Junior, sigurado ka ba? Mukhang delikado siya. Paano kung matalo tayo? Ate, wala akong pakialam. Pero sila, malinaw na, nanggugulo lang sila. Kailangan kong ipaglaban ka. Ano, malaki ang risk ni Lin Fan para lang ilabas ang galit ko. Ang pirasong ito, inihanda ko. Ang pinakamagandang material, huli. Dahil nandito na si Bai Haoran, nasa harap ko na, mukhang, magiging showy na lang ako. Ikaw, Lin. Baka hindi mo pa nakita. Video ng uncle ko sa pagpili ng bato. Ang batong napupusuan niya. Halos sigurado na yon. Hindi siya magkakamali. Hintayin mo lang. Luluhod ka at hihingi ng tawad. Sino nagsabing matatalo si Brother Fan? Ang galing-galing ni Brother Fan. Ang material na pinili niya. Lahat ay tumaas ang halaga. TSK. Bulag na pusa lang yan na nakahanap ng patay na daga. Isang beses nakita. Ano na? Ang pagpili ng bato ay nasa mata. Hindi sa swerte. Hay, ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Xiao Fan, sigurado ka ba? Kailangan mo ba? Sister, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Alam ko na ang gagawin ko. Bai Xiao, simulan na natin. Matapang ka pa rin. Tingnan natin mamaya. Paano ka luluhod humingi ng tawad? Salamat, sister. Pakikuha ang maghihiwa ng bato. CJ,
Lin Fan, hintayin mo lang, luluhod ka mamaya. Hindi pa sigurado kung sino ang luluhod. ESK. Bata ka pa, hindi mo alam ang taas ng langit, nandito na. Ate, bakit mo pati natakpan? Ay nako, huwag kang mahiya. Bilisan mo ng buksan para humingi ng tawad tong lalaking to kay G-Bike. Hahaha, nakita nyo ba? Dalisay na malinis na kristal na berde. Ito ang kakayahan ng tito ko. Pasensya na, ang batong ito ay kay junior ko. Ang basurang batong ito ang sa inyo. Ano, imposible. Imposible. Hari ng beteng stone ang tito ko. Ang batong binuksan niya. Paanong naging basura? Ikaw ang pumalit. Hugis ng batong bato na dokumento na. Kung ayaw niyong maniwala, sila niyong magsiyasat. Imposible. Imposible. Isang ordinaryong tao lang siya. Paano nakakuha ng dalisay na malinis na kristal na berde? Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kuya Fan, ang galing mo. Nakakuha ka ng berde. Mas maganda pa sa dilaw kong jade. Kuya Fan, mahal na mahal kita. Junior, ang galing mo. Hindi lang tumaas ang halaga nito. Sumabog talaga ang presyo. Swertihan lang ito. Pare, taga Jiu Shogang ako sa probinsya. Itong malinis na kristal na berde. Ibenta mo sa akin, 15 milyon. Hoy, napakakikit, walang kwenta. 18 milyon. Anong numero ng card mo? Ay, transfer ko na. Tatay, itong malinis na kristal na berde, kukunin na ba na? Kami ang Chen family. Kukunin namin sa 25 milyon. Ang Chen family at Wantong Group namin ay handang mag-alok ng 25 milyon ang mamahaling berdeng jade na mala salamin. Sila na naman ang Chen family at ang Wantong Group. Yung dilaw na jade kanina, nakuha na nila. Pag ang Chen family ang kumilos, wala na tayong pag-asa. Hay, hayaan na. Tumingin na lang tayo sa iba. Hindi natin kaya ang Chen family. Kuya Fan, ito ang panganay ng Qian family. Ibenta mo na sa kanya. 25 milyon yan. Ginoo, 25 milyon. Kukunin ng Chen family. Pumapayag ka ba? Lanan, pwede pa bang tumaas? Kung mag-aalok ka ng Imperial Green, siguro magbibigay ako ng mas malaki. Imperial Green, kalimutan na lang. Hindi na mabubuksan ngayon. Sige, 25 milyon para sa Qian family nyo. Sige, bigay mo ang card number. Ipapadala ko agad sa iyo. Sa card number na ito, agad na ipapadala ang 25 milyon. 25 milyon. Malaki ang kinita. Masaya akong makatrabaho ka. Kung may ganito pang material, i-contact mo ako. Ang Wantong Group ay tumatanggap ng lahat. Talagang ang Wantong Group ay malaki ang kanilang yaman. CJ, sa susunod kung may magandang material, tiyak na babalikan kita. Ginoong Bay, kailan mo bala? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Lin Fan, kahit palumuhad ako at humingi ng tawad, kaya mo bang tanggapin? Huwag kang mayabang, bata. Natalo lang naman si Ginoong Bay minsan. Dapat maging mapagpatawad. Gets mo ba? Kung si Lin Fan ang natalo, magiging mapagpatawad din ba kayo? Nga, gusto nyo lang umiwas sa bayad. Nasa harapan nyo na ang katotohanan. Mas maganda ang material ko kaysa sa inyo. Tuparin ang napagkasunduan. Lumuhod ka at sumuko na. Lin Fan, kumita ka na sa material na iyon, mahigit 20 milyon. Payo ko, tumigil ka na habang nauuna ka. Hay, ang pera para sa material na yon ay galing sa Wantong Group. Ano ang kinalaman niyan sa taya? Lumuhod ka. Lin Fan, naghahanap ka ng kamatayan. Tigil na kayong lahat. Lolo, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako dumating, ginulo nyo na ang lugar na ito. Malaki o maliit ang isyong ito, mas mabuti pa, magsasabi ako ng patas. Si Haoran, isang anak ng mayamang pamilya. May mataas siyang katayuan. Hindi na dapat makipagtalo sa batang ito. Ang usaping ito, sa tingin ko, hayaan na lang natin. Lolo, kung matalo si Lin Fan, hindi nila pakakawalan si Lin Fan. Ako ang masusunod. Ibig sabihin, si Binatang Bay, hindi na mag-uusig. Ay ito pa rin ang napagkasundoan. Ang sinabi ng matandang ito ay may kabuluhan. Matandang Leo, gusto niyo akong lumuhad sa lalaking ito? Mahalaga ang pagiging tapat sa salita. Bilang binata ng pamilyang Bay, wala ka bang kakayahang umangkop o para yumuko kung kinakailangan? Hindi ako, syempre. Kung hindi ka luluhod, hindi rin kita pipilitin. Ngunit para sa birthday banquet na ito, Binata Bay, umuwi ka na. Hoy, matandang Leo. Sige. Luluhod ako. Lin. Nagkamali ako. Patawad. Mahusay, mahusay.
Ang bait mo talaga. Tandaan mo ito, ang bagay na ito, hindi pa tayo tapos. Binata, kapag may problema, kalmado ka, may sarili kang prinsipyo. Sa hinaharap, tiyak na magiging dakila ka. Maraming salamat sa papuri, matanda. Naresolba na ang problema. Maaari na kayong umalis. Ha? Royen, umuwi na rin tayo. Kapatid na lalaki, ngayong gabi ang kaarawan ni Lolo. Tandaan mong pumunta. CJ, ate, magkita tayo mamayang gabi. Kuya Fan, hindi ko akalain na balang araw ako'y magiging milyonaryo at 5 milyon pa. Ikaw na talaga ang swerte ko. Baka mamayang gabi, uwi ako't mag-itim na medyas. Lumayas ka nga, ayoko ngang tumingin. Lumaki tayong hubad, wala akong interes dyan. Kuya Fan, baka naman gusto mo ang lalaki. Gusto mo ipakilala ko. Ang pinsan kong lalaki. Lumayas ka nga, ikaw ang gusto ang lalaki. Gusto ko nga talaga ang lalaki. Kuya Fan, may gusto ka na bang iba? Hayaan mong hulaan ko. Baka yung iyong ate. Ikaw na bata ka. Nangangati ka na ba? Sige, papaluin kita sa puwet. E di wag na lang sabihin. Pag uwi ko mamayang sasabihin ko sa magulang ko. Napurihin ka ng husto. Hayaan mo siyang mag-alok ng kasal. Huwag mong subukan, hindi magandang pumatol sa malapit. Ikaw. Uy, tita. Munting Fan, nagluto ako ng marami para sa'yo. Bumalik ka mamaya kumain ah. Tita, kailan ka pa natutong magluto? Huwag mo nang alalahanin, basta bumalik ka na lang agad. CJ. Xiao Fan. Pakikuha naman ng tuwalya. Nakalimutan ko. Nasa sopa lang yun. CJ. Tita, saan ko ilalagay itong tuwalya? Heto na. Heto na. Tita, mas mabuti kung magbihis ka muna. Nahihiya ka pa sa akin. Sige na, magbibihis lang si tita. Magluluto ako ng masarap mamaya. Heto na, tikman mo. Tita, 2 ulam lang. Buong hapon kang nagluto nito. Saka, tita, kailan ka natutong magluto ng pagkaing India? Anong kalokohan yan? Anong pagkaing Indian? Ang lutong Sichuan to. Aixing Ras. Gong Bao GD. Unang beses magluto ni tita. Tikman mo. Tita, ang totoo, hindi mo kailangang magluto. Ano bang alam mo? Makakalabas na sa ospital ang nanay. Naisip ko lang siyang lutuan ng ilang putahe. Para salubungin siya. Heto. Tikman mo. Kamusta? Tita, may iba pa akong lakad. Aalis na ako. Lin Fan, bumalik ka. Mabuting bagay na tumakbo ako mabilis. Kung hindi man, hindi ito nagawan. Sa tuktok ng buhay, ito ay halos namatay sa gitna. Ito ay bumalik. Sa party ng kaarawan ng lumang pamilya Willow. Marahil ay mayroong maraming mga bihirang antigo ay lilitaw. Hindi ko alam. Sa partido, anong uri ng ani maaari mong magkaroon? Gusto ko ang lumang tao ng isang magandang papalaran. Show be nonchalant. Lolo Liu, dumating din ako upang magbigay sa iyo ng kaarawan. Gusto ko sa iyo ng isang mahabang flow ng tubig. Shubinansyan elaosong. Batang lalaki, salamat sa iyong pagpapalas. Ang iyong anak ay isang talento. Sa Willow Bay, ang Jengyang Green Glass, para sa lugar ng pamilya Liu, ganap na hit ang signo. Lin Fan, hindi ako makapaniwala kayo. Lumitaw bago ang aking mga mata. Tingnan kung paano ko malinis ka ngayon. Ano ang paggamit ng liwanag? Ito ay bas. Ito ay isang magagalang na pahayag lamang. Ngayon ay, ika-70 na kaarawan ng lumang tao. Saan ang iyong regalo? Hindi ka darating sa birthday party. Huwag magdala ng red alog. Regalo sa kaarawan. Lagi ito sa aking bag. Ito ay kayo. Ikaw, hindi ito. Hindi ka ba naghanda ng kasalukuyang kaarawan? Anong pagkakakilanlan ang inihambing mo sa amin? Halika. Hayaan siyang makita ang aming kaarawan. Ito ay obra maestra ni Fu Baoshi. Noong nakaraang taon, sa Christie's Hong Kong, naibenta ito sa halagang 5.6 milyon.
Ito pala yung painting. Matagal ko nang gustong makuha ito. Sayang lang, hindi ko mahanap ang nagbebenta. Hindi ko inakala na si Ginoong Bay ang naunang makakuha. Ang galing talaga ni Ginoong Bay. Nang ilabas niya ito, nawala ng saysay ang aming mga regalo para malaman ng isang tao kung ano ang tunay na kakayahan. Ganito kagaling si Ginoong Bay. Hindi siya pwedeng magpaka-humble. Kaunting regalo lang ito. Basta masaya si Lolo, naipadama ko na ang aking pagmamahal. Lin Fan, kaarawan ni Lolo ngayon. Nasaan ang regalo mo? Ipakita mo naman sa amin. Isang hampas lupa lang yan. Anong magandang regalo ang maibibigay niya? Kahit ano pa ang ibigay niya sa harap ng regalo ng mga bay. Basura talaga yun. Sa tingin ko, nahihiya na siyang ilabas yun. Kaibigan ko si Lin Fan. Kahit ano ang regalo niya, galing yon sa puso. Ang pamilya Liu, hindi tumitingin sa halaga ng regalo. Ruo yan. Kaarawan ng lolo mo ngayon. Itong dala mo. Walang dalang regalo. Nakakahiya sa'yo yun. Ang espiritu ng painting, nasipsip ng aking purple gold eyes. Ngayon, ang painting na ito ay walang kaluluwa na, hindi na ito tunay. Kasalanan talaga ito. CJ, kahit wala akong dalang regalo, mas mabuti pa yon kaysa magbigay ng peking painting. Akala ko matagal kang nag-isip ng magandang dahilan. Akala ko nagsasabi ka ng kung ano-ano. Hindi mo sasabihin, peke ang aking regalo. Tama. Tama. Ang larawang ito na ibinigay mo ay peke. Hinahamon mo na peke ang aking regalo? Bigyan mo ako ng katibayan. Kung hindi, hindi ka makaalis dito. Gusto mo ng katibayan? Natatakot lang ako na kapag ipinakita ko, kayo ay mapapahiya. Siyempre gusto ko ng katibayan. Ang pamilya Bay ay hindi magbibigay ng peke. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Lin Fan, bakit mo nasabing peke ito? Tunay naman ito. Ate Liu, hindi ako nagyayabang. Ipapaliwanag ko ito. Kung gusto mo ng katibayan, ibibigay ko ito. Ang tunay na landscape ni Fu Baoshi ay gumagamit ng Baoshi Con technique. Ito ay broken brush scattered strokes na nagpapakita ng kahangahaang lakas. Tama ang lahat ng sinabi niya. Marunong pala siya tungkol kay Fu Baoshi. Mga Ginoo, tingnan niyong mabuti ang larawang ito. May espiritu ba ito gaya ng sinabi ko? Kaya kumpirmado ko na peke ang larawang ito. Fake, kung hindi kayo naniniwala, maghanap pa kayo ng ibang appraiser para suriin muli ang larawang ito. Hindi ko inaasahan na marunong din siyang mag-appraise. Hala, anong nangyari? Itong painting, bakit parang iba ang itsura kaysa dati? Junior, sigurado ka bang peke itong painting? Malaki at mayaman ang pamilya Bay. Hindi nila ipapadala ang peking painting bilang regalo. Senior, kung sinabi ko ito, may basihan ang aking pagsusuri. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka sigurado, sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Sigurado ako. Binata, marunong ka palang mag-appraise ng Antigo? Lolo Liu, kaunti lang ang alam ko. Pero itong painting ay may problema talaga. Kung hindi kayo naniniwala, Lolo Liu, maaari kayong kumuha ng ibang appraiser para suriin ulit ito. Naniniwala ako sa sinabi mo. Imposible. Paano magpapadala ang pamilya Bay ng pekeng bagay? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dahil magkaiba ang inyong sinasabi. Kukuha ako ng isa pang iginagalang na appraiser para suriin ulit ito. Ang taong ito ay tinatawag na Golden Eye sa Lomjiang City. Siya ang kinikilalang pinakamahusay na appraiser. Salamat po, Lolo Liu. Sige, ipatawag mo agad. Gusto kong makita. Sino ang magsasabing peke ang regalo ng pamilya Bay? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Subukan natin magtaya. Taya, Ano? Baka naman natatakot ka na, Ginoong Bay. natatakot? Hindi. Sabihin mo, ano ang taya? Paano? Tatayaan natin kung totoo o peke ang painting kapag dumating na ang bagong appraiser at napatunayan ang katotohanan kung totoo itong painting. Hihingi ako ng tawad sa pamilya Bay. Ikaw na nagtitinda sa bangkita, anong maibibigay mong patawad? Gagamitin ko ito. Ano? Swan de era ng Ming Dynasty. Sapphire Blue Glaze Ball. Ang mangkok na ito na may asul na esmalte. Regalo ito para sa karawan ni Lolo Liu. Kung mali ang aking sinabi, handa kong ibigay ang mangkok na ito bilang paumanhin sa pamilyang Bay. Kung tama ang aking sinabi, hindi ka lamang hihingi ng tawad sa akin at ibigay mo pa sa akin ang pinta. Ang pinta na ito, bagamat nasipsip ko ang bisa nito, pero kung sakaling maibalik sa dati, malaki ang aking kikitain. Binatilyo. Saan mo nakuha? Ang banal na mangkok na ito? Lolo Liu, swerte lang talaga ako. Nakuha ko lang ng nagkataon. Ang plano ko sana, na ibigay sa iyo bilang regalo sa karawan. Dahil may mga naghahanap ng away, wala na akong nagawa kundi baguhin ang aking isip pansamantala. Kalokohan. Kung ito ang aking pananaw, ang basahan mong mangkok, ang akin ang pinakamataas na uri. Sige, tumaya tayo. Sino ang matatakot? Lolo Leo, pakiusap, ipatawag ang master sa pagkilatis ng Antigo na pumunta rito. Hayaan niyang makita kung alin talaga ang peke. Royal, tumawag ka.
at ipatawag si Master Wei. CJ, Pag natukoy na kung ano ang totoo, kung totoo ang akin, hahampasin ko ng malakas ang iyong mukha. Kung ang pinta mo ay peke, ang dapat tamaan ng sampal ay ikaw na, Batang Master Bai. Hindi ako maniniwala. Ikaw, isang hamak. Kung marunong ka sa pagtaya ng bato, okay lang. Pero magaling ka pa sa pagkilatis ng antigo? Totoo, ako ay hamak. Ngunit ang iyong pagkilatis ni Batang Master Bai ay mas mababa pa sa akin na hamak. Lolo, dumating na si Master. Magaling na Master Wei, sakto ang pagdating mo. Kayo, pakitingnan mo nga, ang pinta kong ito, kung ito ba ay peke. Kumusta na, Master Wei? Siguradong totoo ang pinta ko, di ba? Batay sa aking paunang pagsusuri. Ang pinta ay tunay na peke. Parang totoo, parang peke, di malinaw ang tunay. Ang ganitong obra, sa industriya namin, karaniwang itinuturing na peke. Kaya idinedeklara ko, ang pinta na ito ay peke. Imposible, ang pinta mula sa pamilyang Bai. Paano ito magiging peke? At ang pinta ko naman ay nakuha sa auction. Paano, Master Wei? Ikaw, siguradong nagkamali ka. Tingnan mo muna ulit ng mabuti. Paano? Hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan? Ang mga teknik na gamit ko ay ang mata ng lihim na sining. Tinatawag na mata ng tunay na multo. Mahigit 40 taon sa pag-aantik, hindi ako nagkamali. Anong klaseng pinakamagaling? Na tagasuri ka? Anong lihim na mata? Lumayas ka? Imposibleng peke ang gamit ko. Siguradong mali ang iyong husga. Hindi makatwiran. Bai Hauran, si Master Wei ay kilala sa industriya bilang isang mahusay na tagasuri. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Sige. Kahit na ang pinta ko'y peke, ang basag na bowl sa kamay niya ay tiyak na pekeng peke. Tingnan nyo. Bata, maaari ko bang hiramin ang bowl? Sige na, patingnan natin sa Master. Para na rin sa mga taong iyon, manahimik na HMPH, kung ang pinta ko ay peke, ang basag mong mangkok, mas basura pa yan. Hindi ako naniniwala, ikaw na galing sa putik na makapagbigay ng mas mahal pa kaysa sa aking handog. Ay ho, saan mo nakuha itong mangkok? nagkataon lang na nakuha ko. Matapos ang pagtatasa, orihinal ang mangkok na ito. Gawa noong panahon ng Ming Dynasty Xuan, ginawa sa Jingdezhen, at ito'y porselanang panghari. Ang bagay na ito ay ni Ming Emperor Xuan, gamit sa paghagis ng dice. Kung maaari itong maayos, halaga nito'y kahit 10 milyon. Kahit nasa sirang kalagayan pa, halaga nito'y kahit 5 milyon. Imposible, imposible. Paano niya kaya, na magbigay ng mas mahal, na regalo? Walang imposible. Hindi lang ito inilabas ko, at ibibigay ko ang mangkok na may splash blue glaze para kay Lolo Liu, bilang regalo sa karawan. Napakalaking kayamanan. Sa akin pa talaga binigay. Ako na matanda, ay lubos na natutuwa. Ngunit, kahit papaano, ako ay 70 taong gulang na, hindi dapat samantalahin ng kabataan mo. Ang mangkok na may splash blue glaze, mas mabuti pang itabi mo na lang. Nako, Lolo Liu, dahil ako ay naparito para ipagdiwang ang iyong karawan. Paano ko naman ito babalikan? Kayo na lang ang magtira nitong mangkok na may splash blue glaze kapag nakahanap ako ng tamang repairman. At ipaayos ko ito sa kanya. Ang Purple Gold Eyes ay nasipsip na. Ang enerhiyang spiritual 2 beses. Dapat mag-level up na ito. Sana sa susunod ay mag-level up ang kakayahang mag-ayos ng artifacts. Sa gayon ay maaari kong maayos ang Splash Blue Glaze. Dahil ang aking nakakabatang kapatid ay nanalo na sa pustahan. Kung gayon, dapat ka rin tumupad sa iyong pangako. 8. Hindi na kailangan humingi ng tawad. Ibigay mo na lang sa akin ang pinta. Ayos na. Bakit naman? Pinta ng pamilya namin. Bakit ko ibibigay sa'yo? Masusunog ko to bago ko ibigay. Ang Bai family ng Beijing ay wala ng reputasyon. Lucian, ang aming Bai family at ang inyong Liu family ay may magandang relasyon noon pa man. Ang pagiging agresibo mo ay sobra ng pang-aapi. Ginoong Bai, ang personal na relasyon ay hiwalay sa taya. Ayaw ko lang na maging ikaw, isang taong hindi tumutupad sa salita. Ikaw, Hindi ko akalain. Matalas pala dila ni ate. Browran, dahil pekeng pinta ang obra. Dapat kayong tumanggap ng talo. Ibigay na ang pinta kay Li. Bakit naman? Dahil ito ay gawa ng Liu family. Ako, si Liu Chuangshoang, ay saksi sa pustahang ito. Sapat na ba yan? Ikaw. Sige, sige, sige. Nagsasabuatan kayo para pagtripan ako. Ang Liu family nyo ay pawang tumutulong sa hamak na ito. HMPH. Ang pinta. Ayoko na. Ang usaping ito ay hindi pa tapos. Ang aking nakakabatang kapatid, ang pinta ay iyon na ngayon. Salamat ate. Sa wakas, nakuha ko na ang sinaunang pinta. Tol, hindi ko alam anong gagawin mo sa pekeng to. Para saan yan? Baka akala mo ito ay isang tropeyo? Ganito kasi yan. Ang tunay kong pagkatao, nagtitinda lang ako. Kahit na peke ang painting na ito. Sa aming Antique City, mabibenta pa rin to ng mahal. Kinuha ko para pandekorasyon.
Baka tumaas pa ang presyo nito. Tung bata ka, hindi ka talaga nagsasayang, ano? Lahat may gamit. Paano kung na-absorb ko ang painting at ang enerhiya nito, naging peke na lang ito? Sana sa hinaharap, may pag-asa pa itong maayos. Kung hindi, itong lumang painting, masisira ko na talaga. Malaking kasalanan talaga. Anong iniisip mo? Mukhang malalim. Maupo ka. Malapit na ang hapunan. Hay ate. Hindi na ako magstay para kumain. Kilala mo naman ako. Hindi ako sanay sa ganitong mga sitwasyon. Lixa, sige na nga. Sige, hindi na kita pagtatagalin. Ito, sayo na. Lolo Liu, aalis na ako. Sige. Sige na, makakalis na kayo. Sige, alis na. Parang, hindi ka ordinaryo sa batang to. Hindi ko pa nakita na. Naging ganito kasaya. Lolo, ano nang pinagsasabi mo? Magkaibigan lang kami. Kahit na, hindi ko alam kung bakit. Pero kay Lin Fan, kapag magkasama, talagang mas masaya ako kaysa dati. Ang batang ito, naiiba. Hindi lang basta nilalang. Kung, ibalik mo siya, para manugang ng apo ko. Ako, itong matanda, ay pwede ko rin namang tanggapin. Lolo, ayoko namang ibigay sa maghanap ng manugang ng apo. Hindi ba't okay lang nakasama kita? Sige. Ginoong Lin, nagkita tayong muli. Si Qian Sui, panganay ng pamilya Qian. Bakit naman siya maghahanap sa akin? Naku, itim na puntas. Ang panganay ng pamilya Qian, suplada sa labas. Sa totoo lang, nakasuot ng ganito ka-sexy. Ginoong Lin, mukhang nagdurugo ang ilong. Yun, medyo tuyo ang panahon ngayon. Minor lang yan. Lahat yan ay minor lang. Yun na, Miss Qian, ano po ang kailangan nyo sa akin? Ginoong Lin, gusto kong bigyan ka ng malaking yaman at Malaking kayamanan. Kayo naman ng pamilya nyo, hindi kami masyadong malapit. Bakit po si Miss Qian, bigyan ako ng ganitong tsansa? ang husay ni Mr. Lin sa pagpili ng bato. Kahit ang hari ng pagbato ay sumusuko, ang kayamanang ito, nararapat sa iyo. Sige, sabihin mo, nakikinig ako. Sa ilang araw, ang pamilya namin, magdaraos din kami ng ganito, auction ng pagpili ng bato. Pagdating ng panahon, umaasa akong makakadalo ka, dagdag pa, bibigyan kita ng kabayaran. Ang pinakamababa ay 3 milyon. Okay ba? Si Miss Qian na ito, parang gusto mo akong gamitin. Basta tutulungan mo ako. Sa hinaharap, ikaw na ang kaibigan ko, si Chen Shuiyi. Hayaan mo akong mag-isip. Gusto ko lang itanong, ang auction na ito, mga kailan? Kailan ba yon? Mga 5 araw mula ngayon. Mr. Lin, nararamdaman mong nakakaabala. Gusto ko lang naman sana, makuha ang mga batong may jade. Ang gusto ko lang, kumita ng pera ng maayos, at alagaan ng pamilya. Ayokong magkaroon ng kaaway. Kung ganoon, sasabihin ko na lang iba, sa auction, anumang problema ni Mr. Lin, ang pamilya namin. Ang sasalo para sa iyo, okay ba? Bai Hauran, palagi akong gustong guluhin. Kung may sandigan na Qian family, baka hindi na maglakas loob si Bai Hauran na kumilos ng padalos-dalos. CJ, dahil sabi mo, Miss Qian, nagsabi ka na nga, ang sa pamilyang Qian Jade Auction, siguradong darating ako. Mabuti. Miss Qian, ito, medyo huli na ang araw. Uwi na muna ako. Tayo, kita-kit sa 5 araw. Sige, Mr. Lin. Lin Fan, ikaw ang una, lalaki na ng ahas makipagtawaran. Kuya Fan, gising ka na ba? Tara na, bumili tayo ng bahay. Hindi ba ang nanay mo malapit nang ma-discharge? Sa tingin ko, sa lungsod ng may bagong develop na Emerald Garden, bagay sa pagpapagaling. Itong si Wang Ruona, medyo pasaway na siya, pero ang ugali niya ay talagang mabuti. Sige na nga. Kung ganoon, mamaya, pupunta tayo sa Emerald Garden. Kung magiging okay, titira na tayo sa Emerald Garden. Sige, Kuya Fan, pupuntahan na kita ngayon. Sir, may maitutulong po ba kami sa inyo? Magkano po itong bahay na ito? Ang ibig ninyo ay Villa 8, tama, yung nakaharap sa timog. Ito nga iyon. Sir, ang villa na ito namin ay nagkakahalaga ng 12 milyon. Mukhang kayong dalawa ay mas mabuting hayaan ang mga magulang nyo na pumunta dito. Tinitingnan ko kayong dalawa, parang kakagraduate lang. Hindi rin mukhang, kaya ninyo itong bilhin. Hoy, anong klaseng tao ka? Anong klaseng pananalita yan? Nangangahas ka pang sabihin na hindi namin kaya? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang sabihin itong villa. Kahit itong, lahat ay bilhin ko pa. Kaya rin ito ni Kuya Fan. Madali lang yan. Sino bang hindi marunong magyabang? Tinitingnan ko kayong dalawang magkasintahan. Sinasabi pa ninyong bibilihin ninyo itong lahat, kaya nyo bang bilhin? Malaki ang yabang ninyo. Hoy, ikaw.
mag-swipe ng card. Anong ibig sabihin? Ang galing ni Kuya Fan. Iyang ginawa mo. Sapat na ipagmalaki ng 10 taon. Walang sinasabi. Kinuha lang ang card. I swipe ang card. Kuya Fan, ang gwapo mo talaga. Tanga ka ba? Di mo maintindihan ang ibig sabihin ni Kuya Fan. Ang ibig sabihin ni Kuya Fan ay, ang villa na ito, binili namin. I swipe agad ang card. Matagal na akong nagbebenta ng ngayon lang ako nakaranas ng ganitong sitwasyon. Bahay na mahigit 10 milyon. Hindi na nagtanong pa. Nag-swipe na lang ng card. Baka naman nakatagpo ako ng sobrang yaman. Sir, mayroon pa po kayo maipaglilingkod. Ako po. Tumahimik ka, sinabi kong iswipe ang card. Di ka nakakaintindi. Kuya Fan, ang astig mo talaga. Gusto ko talaga. Buisit ka, hinaan mo boses mo. Sir, pasensya na po talaga. Ipatawag ko agad ang manager namin para ihanda ang kontrata. Sir, pasensya na po talaga. Hindi po matino ang empleyado ko. Nagalit po kayo sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng susunod na transaksyon. Ako na po ang bahala sa inyo. Bilisan mo ang pag-ayos nito. Ayusin ang mga papeles ng bahay. Ngayong hapon, pwede na tayong lumipat agad. Walang problema. Sandali lang po. Pupunta na po ako para magbayad. Malapit na matapos. Sige. Kuya Fan, bakit ka nagmamadali na tumira? Hindi ba't si nanay ay halos gumaling na? Iniisip ko lang na ilabas siya agad mula ospital para magpagaling. Mas maalaga ka talaga, Kuya Fan. Pwede ba akong lumipat dito at tumira kasama ni... Ano ba sinasabi mo? Sir, ang bayad sa bahay ay buo nang nabayaran. Ang mga natitirang bagay ay huwag nang alalahanin. Ako na ang bahala. Sa lahat, mamayang hapon ay pwede na kayong tumira agad. Heto po ang card ninyo. Salamat sa serbisyo. Na pala, ang komisyon sa bahay na ito ay hindi para sa kanya. Gets ko po, gets ko. Bigatin talaga. Ito ang tunay na bigatin. Mahigit 10 milyon. Walang kibit mata. Simula ngayon, pwede mo nang ayusin ang gamit mo. Hindi kailangan ng sales key ng tulad mong mapangmata sa kapwa. Manager, huwag po. Alam ko pong mali ako. Hindi na mauulit. Manager. Susunod. Wala nang susunod. Umalis ka na. Xiao Fan. Ano ba, nangupahan ka pa ng mamahaling kotse? Dinala mo pa kami dito sa lugar na ito. Para saan? Dapat, umuwi na tayo. Nay, mula ngayon, dito na tayo titira. Fanang. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Ano ba yan? Paano natin kayang bilhin ang ganito kamahilang bahay at kotse? Ito ay tiyak na 5 milyon. Ang bahay na ito. Mahigit 10 milyon pa ang halaga nito. Inay, pasok muna tayo. Saka kita kakausapin. Halika na, ate. Tingnan mo. Nako. Fanang. Sabihin mo na sakit. Saan galing ang pera mo? Paano ka nakabili ng ganito kalaki bahay at mamahaling kotse? Magkwento ka naman. Nga, Fanang, saan nang galing ang pera mo? Sabihin mo na, huwag nating gawin ang mga illegal na bagay. Inay, maupo muna kayo. Inay, huwag kang mag-alala. Anong klaseng tao ako? Alam niyo naman di ba? Galing ito sa pustahan ko sa bato. Kaya ako nakabili ng mamahaling kotse at bahay. Yufei. Totoo ang sinabi ni Fanang. Totoo ang sinabi ni Fanang. Ang swerte ni Fanang. Kamakailan, hindi ko alam. Bakit sobrang ganda? Dahil sa swerte ni Fanang. Naipon natin ang pambayad sa operasyon mo. Inay, tama si tita. Ito ang tinatawag na, pagkatapos ng malaking sakuna, darating ang malaking biyaya. Maniwala ka sa akin, kaya ko nang bigyan kayo ng magandang buhay. Hala. Napakaganda nito. Ang laki-laki ng bahay na ito. Maaari nang manirahan. Dito si tita mo, kasama natin. Hindi na siya malulungkot mag-isa. Ate, ano ba? Ngayon ang araw ng auction ng pamilyang Kian. Di ko alam kung ang materyales ng Kian ay magdudulot ng anong sorpresang. Ginoong Lin, nagkita tayong muli. Ang damit mo ngayon, Ginoong Lin. Mukhang napakaangkop. Guwapo ka. Binibining Kian, napakaganda mo. Ang iyong pangangatawan ay tila bumuti rin. Salamat sa papuri, Ginoong Lin. Sa tingin ko, makipagkaibigan sa iyo ay magiging isang kawili-wiling bag.
Oo nga pala, nung nasa auction ng Liu family, nakuha mo yung batong hilaw. Dala mo pa ba? Ah, huwag kang mag-alala, dala ko. Mabuti naman. Kaibigang Lin, napakagaling mo. Ang sinalubong mismo ni Shui. Kahit ako'y walang ganitong traito. Kailan ako nagkaroon ng ganitong kahalagahan? Ahaha, masyado kang magalang, Ginoong Kian. Kami ni Binibining Kian ay magkaibigan. Si Binibining Kian ay tinitingnan din ako bilang kaibigan, kaya't sinundo ako. Kaibigang Lin, huwag kang mahiya. Umaasa ako sa'yo para magpakita ng husay. Mamaya, pasiglahin ang lugar ko. Mahalaga ka sa akin. Galingan mo. Sa hinaharap, hindi kita pababayaan. Hindi niya ako pababayaan. Ano ang ibig sabihin niya? Ibig sabihin ba, Ginoong Kian ay gusto na kami ni Nitsui magkaroon ng ano? Ahaha, masyado kang magalang, Ginoong Kian. Kaibigang Lin, maaari kang pumunta sa lugar at mamasyal. Pumili ka ng anumang materyales. Kung may magandang bato, pamilyang Chen ay bibili ng mahal. CJ, mukhang kikita na naman ako ng malaki. Itay, malaki ang tingin mo kay Lin Fan. Ngunit hindi naman kayo magkakilala. Bakit kaya? Anak, tatanungin ka ni Itay ngayon, paano ako nagsimula sa wala para sa ating pamilyang Chen? Ang pundasyon na 10 bilyon. Ano ang aking sandigan? HMM. Hindi ko alam. Ito'y dahil sa aking mga mata. Mga matang kayang pumilala ng tao. Nakita ni Itay si Lee, hindi siya pangkaraniwan, at mabuti ang kanyang ugali. Siya ito ang dapat kaibiganin. MMM. Anak, at nakikita ko rin, iba ang kilos mo sa kanya. Hindi pa nakikita ni Itay. Ang kilos mo sa ibang lalaki, na tulad nito, ha. Itay, kaibigan ko lang siya. Wala namang kakaibang kilos. Maaaring malinlang mo ang iba, pero hindi ang Itay mo. Anak kita, hindi mo ako maloloko, ha. Itay. Naisip ko lang, iba si Lin Fan. Ang mga lalaking nakilala ko noon, ay yumuyukod sa akin, o labis ang paggalang. Si Lin Fan lang, ay napakakumpiyansa. Kaya minsan, sa harap niya, hindi na ako kumpiyansa. Kung gayon, si Lin, ang maging manugang ko? Itay, ano ang sinasabi mo? Sinabi ko na nga, kaibigan ko lang siya. Haha, sige na, tama na, Itay, hindi na. Puntahan natin ang lugar, tingnan natin si Lin, anong materyales ang mabubuksan. Pakiramdam ko, malaki ang makukuha. Ang batong Yade, 500,000 lang. Sa loob, high ice na lumang asul. Halagang 3 milyon. Siguradong kikita, walang lugi. Kumusta? Gusto ko ang batong ito. Ito pala ay isang klase ng salamin na may berdeng batik. Presyong panimula 900,000. Halaga sa merkado, 18 milyon. At itong isa pa. Hoy, pare, magiging matinding tanga ka. Batong ito'y napakasama. Sobrang mahal ang singil nila. Nakapresyo ng 900,000. Sa tingin ko, ang pamilyang Chen ay baliw na sa pera. Sino mang bumili nito, matatanga. Uy, Per, pwede bang mag-ingat ka sa salita? Pinagpaplanuhan ko na itong bato. Lagi mong sinasabing cute ang bibili. Paano pa ako makakabili? Sige, pare. Hindi na kita pipigilan kung ipipilit mong bilhin itong bato. Kapag naubos na pati underwear mo, huwag mo akong sisihin. Mukhang, malaki ang sama ng loob mo sa pamilya namin. Wala. MS, Chen, wala po. Plano mong bilhin itong bato. Ang batong 900,000, napakakumpiyansa mo. Napili ko na ang materyales, hindi ko inaasahan. Sa pamilihan ng Jade ng pamilyang Kian, medyo maganda ang mga hilaw na bato, kaya pala ang taas ng mga presyo. Nakikita mo lahat sa isang tingin. Kalidad ng mga bato sa buong lugar. Lin Fan, sa iyo, anong lihim ang taglay mo? Sana itong materyales mo, kumita ka ng malaki. Siyempre, materyales na di kikita, hindi ako mag-invest. Ganoon lang kasimple. Bagaman bata ka pa, mahinahon ka kumilos. Gusto kong malaman noong bata ka, ano ang mga naranasan mo? Nagpapakita ka ng pag-iisip na lampas sa iyong edad. Sa totoo lang, wala naman akong naranasan. Sa madaling salita, mahirap na bata, maaga ng responsable. Iba ako sa inyo. Kayo, lahat kayo ay may mayaman na pinagmulan at pamilya. Ako naman, wala akong kahit ano. Kaya sarili ko na lang ang lalaban. Bakit ang mga sinasabi niya? Nakaramdam ako ng awa. Sinabi ko na nga, Ginoong Lee ay isang kawili-wiling tao. Hindi ako nagkamali, mabuting kapalaran. Naniniwala ako na magtatagumpay ka sa mundong ito, makatatayo ka ng matatag. Salamat sa iyong magandang hiling. Sana isang araw, maging katulad niyo na mayaman. Nasa isang antas na tayo. Ano ba itong mga ito? Nandito lang ako, nalugi ako ng 2 milyon. Wala akong nakuha kahit ano. Ito ay isang malaking pandaraya. Bayaran ninyo ako agad. Kung hindi, pupunta ako sa pulis. Isusumbong ko kayong lahat. May nagwawala kay Lin Fan. Samahan mo akong tingnan. CJ,
Hindi maganda ang mga gamit ninyo. Lahat ay basura. Tinaya ko ang 1,500,000. Kung hiwain, basura. O wala talagang makuha. Anong nangyayari? Bakit ka nagwawala? Ano yun? Sabi ko, hindi maayos ang auction house ninyo. Lahat ng bato, depektibo. Nag-invest ako ng 2 milyon. Itong kaibigan, lumagpas sa 1,500,000. Walang kahit anong nakuha. Paano nyo ipapaliwanag? Bahay subasta. Tapos ako, naglagay ako ng mahigit 500,000. Wala akong napala. Pang-save ng buhay ni tatay yon. Bagay sa'yo, ginamit mo sa sugal pera ng tatay, wala ka na bang konsensya? Sa pagsusugal ng bato, may talo't panalo. Kilala na yan ng lahat. Nabigo kayo sa paghiwa. Maaari nyo bang isisi sa amin? Kalokohan, normal lang ang may talo't panalo. Ngunit kaming lahat, walang kahit isa ang nakuha. Anong tawag dyan normal? Binibining Chen, mukhang ang pamilya ni Ong Chen. Okay lang sa'yo ang industriyang kulay abo, pero ang paglalaro ng Jade, parang hindi kayo pwede. Ikaw, si Bai Haoran ng Bai Family. Sinadya mo yan. Hi, Miss Chen. Hindi pwedeng ganyan sabihin. Kayo'y nag-auction. Napunta kami para bumili bato. Normal lang naman yan. Pero di ninyo kami. Ituring na parang mga cute. Ngayon, hindi ako ang Bai Family yung master. Ako'y ordinaryong bisita lang. Bayaran mo na agad. Isauli ninyo ang kalahati. Ang natira, para ng tuition. Kung hindi, isusumbok ko kayo. Gusto mong ibalik yun? Imposible. Bawal ang atrasan. Sana'y sundin ninyo ang rules. Kung di mo ibabalik pera, maghanda ka sa pagharap ko. Kinatatakutan ng iba ang Chen family. Pero hindi ako natatakot. Kamatayan man, hindi ako takot. Siya pa pala ang poprotekta sa akin. Bata, umalis ka dyan. Papakitaan ko itong babae. Kung sino ako. Lin Fan. Ikaw na naman. Bai Haoran. Pagkalabas mo sa Liu family, bakit ka napunta sa ganito? Babae lang ang kaya mong saktan. Yee! Bubugin mo siya hanggang mamatay. Bata, sino ka ba? Nangangahas ka sa harap ko. TSK. Siya'y VIP ng Chen family namin. Sino ang nangahas manakit sa akin? Third Master. Third Master. Nandito ka na sa wakas. Kayo, mga hilaw na bato sa negosyo ko, ay basura lahat. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong bumangon. Ngayon, ipapahiwa ko sa kanya ang bato. Kung kumita ito, putulin ang mga paa ninyo. Kung bumagsak ito, hindi lang ako, magbabalik ng 50% ng bayad ninyo. At bibigyan pa kayo ng 500,000. Senyor Sonye, bayad at pera, pabayaan na lang. Milyon-milyon, marami ako niyan. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang parte sa Jade Market ni Chen. 50%. Ang kanibay gusto ang sa amin. 50% ng shares namin. Sige, Ling, ikaw, hiwain mo ang bato para makita nila ang mga hilaw na bato sa Jade ko. Kung basura ba talaga ito? CJ, susundin ko si Sanye. Ginoong Lin, ito ang 4 na hilaw na bato na napanalunan ninyo. Alin ang uunahin ninyong hiwain? Hiwain lahat. Senyor Sanye, mayroon akong isang hiling. HMM. Gusto kong dagdagan, magdagdag ng taya. Anong taya? Dahil sabi ni Senyor Bay, walang magandang jade dito. Tumaya tayo ng malaki. Basta ang 4 kong bato, hindi kumita kahit isa. Kung gayon, ang pera ng mga Ginoo, ibabalik ko ng buo. Sa kabaligtaran, gusto kong si Senyor Bay, gumapang palabas. Hahaha. Ling, may tapang ka talaga. Karapat-dapat na anak ko, ang napupusuan niya. Sige, dahil gusto mong tumaya, kung hindi ako tataya, maliitin ako ng iba. Ano, ang napupusuan ng anak niya? Si Ling, akala mo sino ka? Hiwain lahat ng 4, parte sa Jade Market ni Chen. Akin na yan. Sabihin mo sa tagahiwa, hiwain ayon sa linya ko. Opo, Ginoong Lin. Si Ling, ikaw ang aking tagapagligtas. Akala ko talaga, uuwi akong walang dala. Hindi ko inasahan na, makakabawi pa ako. Hiwain lahat ng 4 na bato. Halos imposible mangyari yon. Ngayon, parte sa Jade Market ni Chen. Akin na yan. Senyor Bay, mamaya, putulin ko ang mga paa mo. Habang gumagapang palabas, sana kaya mo pa. Tumawa ng masaya. Unang piraso, nahugot na. Sarado pa naman ito. Siguradong talo ka na. Shen Sonye, hindi bagay sa inyong pamilya ang pagnenegosyo ng Jade. Ang sabi ko kasi, ibigay ninyo ang bahagi, kalahati sa Bai family. Magkaisa ang malalakas, laban sa munting Liu family. Hindi ba sobra-sobra na yan? Sama ka sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Bai Haoran, sigurado ka bang mananalo ka? Ito pala ay isang malinaw na asol na jaded, halagang 3 milyon. Magkano ang panimulang presyo nito? Ang panimulang presyo ng batong ito ay 500,000. Napakababang panimulang presyo. Umabot ng 6 na beses ang panimulang presyo. Hindi lang ito basta pagtaas. Talagang malaki ang taas. Malaking pagtaas. TSK.
Kahit pa nakakuha ka ng isa na bumulusok pataas, ano na, 4 na sunod-sunod na panalo. Kahit pa dumating ang Diyos, hindi mangyayari ang bahagi ng pamilyang Chen. Akin na ito ngayon, bilasin mo. Ipabilis mo ang paghiwa ng bato, dalhin ang mga natira. Lahat sila, Son Ye, ang Jade Business. Hindi yan madali. Dapat sumunod ka sa 50% na bahagi. Sa aming by family, magkaisa ang malalakas. Hindi ba mas maganda kapag magkasundo tayo? Panalo ka. Tanggap ko ang pagkatalo. Kung sakaling matalo ka, babasagin ko ang binti mo. Hindi ako makikipagbiruan. Grabe, ito ang jade na may lumulutang na berde. Ito ang panimulang presyo na 900,000. Galing sa hilaw na bato yon. Ay, noon, dapat ako ang kumuha nitong material. Muli, nasayang ang pagkakataong yumaman. Ba Ihauran, sabihin ko sa iyo ang totoo. Kung hindi tataas ang halaga, hindi ako magbibit. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, pwede kong sabihin kay Ginoong Kiansan na patatawarin ka niya. Kahit pa 2 sunod na tumaas ang presyo. Tapos 4 na piraso, lahat tumaas. Hindi ako naniniwala. Putuli, ipagpatuloy ang pagputol. Kung gayon, magpatuloy tayo sa sugal. Sige, tumaya, ilabas ang 3 piraso. Dito, una kong binabati si Ginoong Lee. Mofei. Grabe, Mofei pala ito. Higit pa sa 10 milyon ang halaga nito. Itong Mofi, bakit parang pamilyar na pakiramdam? Ito, sistema ng espasyo. Nag-evolve na ang Zijintong. Kung gayon, para saan ang espasyong ito? Kaya ba itong mag-imbak ng gamit? Ito. Hindi ba ito ang hilaw na bato na binili ko noon? Ito. Talagang nakakapag-imbak ito. Astig, pagkatapos nito, gusto kong bumalik agad para masubukan ang Zijintong. Kung ano ang kakayahan nito. Lin Fan, gising na. Lin Fan, gising na. Lin Fan. Anong nangyayari sa iyo? Nakakatulog ka habang nakatayo. Ah, wala. Ayos lang. Masyado lang siguro akong pagod. Basta't makapagpahinga ako. Teka. Yung ika-4 na hiwa, nahiwa na ba? Hindi pa. Hindi ko alam kung bakit. Ang ika-4 na hiwa ay matagal talaga. Walang silbi ang pagpapaliban. Siguradong sablay na naman. Shen Son Ye, tingnan natin, magpupursige ka pa. Ang negosyong ito. Dati, pwede tayong magtulungan para sa parehong pakinabang. Gusto mong agawin sa akin? Tingnan natin kung kwalipikado ka. Naku po, naku. Nahimatay ang tagahiwa. Ha ha ha. Sigurado, sablay na naman itong huli. Lin Fan, sabi ko na nga ba, hindi ka mananalo palagi. Talaga? Pero bakit pakiramdam ko? Sigurado akong panalo ako. Umalis ka. Buhusan mo siya ng malamig na tubig. Kahit pa mamatay, kailangan mo nang hiwain ang huling hilaw na bato. Shen Son Ye, kung ako ang tatanungin, huwag ka ring magalit. Ang pamilya naming bay sa larangan ng Jade ay may bigat din. Pagsamahin natin ang lakas ng ating 2 pamilya. Kooperasyon para sa parehong pakinabang, hindi na kailangang masira ang pagsasama dahil sa hamak na tindero. Sanye, nabaliw na ang tagahiwa ng bat. Paulit-ulit niyang binubulo. Jipan Jaguano. Ano? Ano? Jipan Jaguano. Ang kalidad ng jade na ito, higit pa ito sa aking hula. Mas mataas pa ang kalidad. Ito. Paano ito posible? Sa ganitong lugar, paano mahuhugot? Ang bihira sa 1 milenyo na Jipan Jaguanong. Ang kalidad ng Jaguanong na ito, may halagang higit 100 milyon. Ang mapanganib na hilaw na bato ng pamilyang Chen ay nagpakita pa ng ganitong kalidad na kayamanan. Lin Fan, hindi nga ako nagkamali sa iyo. Ang iyong kumpiyansa ay hindi pagyayabang lang. By das how? Saan ka pupunta? Son Ye, kanina lang, nagbibiro lang ako. Humingi ako ng paumanhin. Sa ibang araw ako, pupunta para humingi ng tawad. Hindi na kailangan. Sapat na ang tuparin ng pastahan. Kanina, sabi ni kaibigang Lin, paalisin mo siya ng gumagapang. Kayong dalawa, tulungan niyo siya. Son Ye, ako ang panganay ng Bai family. Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ha ha ha. Kaibigang Lin, ang 4 na hiyas na ito, ibenta sa aming pamilyang Chen. Magbibigay ako ng 200 milyon. 200 milyon. Nakakabilib. Bahala ka na po, Ginoong Kian. Ang 4 na hiyas na ito, bagamat may halaga, pero di lalagpas sa 100 milyon. Si Maestro Kian, agad nag-alok ng 200 milyon. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Hay, bahala na. Ang pera sa kamay ko ang totoo. Binabati kita, Ginoong Lin. Ililipat ko ang pera sa iyong account. Kumusta? Di ka nabigo, di ba? Pero itong mga materyales, di talaga nagkakahalaga ng 200 milyon. Ano kayang plano ng tatay mo? Paano ako matatakot na mabenta habang tinutulungan silang magbilang? Huwag kang mag-alala, magkaibigan tayo. Hindi ka manluloko ng tatay ko. Mabuti naman kung ganoon. Ha ha ha.
Mga kaibigan, dahil nalutas na ang problema. Ang mga hilaw na bato ni Lee ay nagpatunay na, sa aming lugar ng pagbid, mayroon pa ring magagandang materyales. Sige na, mamili na kayo lahat. Tama si Maestro Chen. At dito sa loob, siguradong may magagandang materyales. Makatarungan din ang presyo ng Chen. Pipili na ako ng 2 pa. Ang pera pang ligtas kay tatay. May 300,000 pa. Nakakita lang ako kanina, ng isang bato. Bibilihan ko na ito ngayon. Tatay, kailangan mong kumapit. Hintayin mo ako, ililigtas kita. Oy, bossan, dahil tapos na ang aking misyon. Tapos na, hindi na rin ako makakaabala pa. Mauuna na ako. Sige, kaibigang Lee, ang pinto ng aming pamilyang Chen, laging bukas para sa'yo. Shui Yi, hatid mo si kaibigang Lin. Sige po, tatay. Laging bukas ang pinto para sa akin. Itong matandang ito, ano kaya ang balak niya? Kakaiba ang tunog ng mga salita. Hay, bahala na. Ang daming kakaiba nangyari ngayon. Mas mabuti pang umuwi na agad para subukan ang Purple Gold Eyes. Bagong kakayahan. Ha. Hay, mula nang higupin ko, ang iyong enerhiya, wala ka ng sigla. Ang mana ng 100 taon, nasira ko lang ba? Gamitin kita para subukan ang bagong kakayahan ko. Hay go. Ito. Totoo nga ito, nagising ko nga talaga, kakayahang pang espasyo. Kung dumating ang apocalypse, hindi ba ako makakapag-imbak ng marami? Lumabas. Bakit ang pintay iba sa dati? Hindi na pareho. Mukhang mas may buhay na ito kaysa dati. Ang kakayahan ko sa espasyo. Kaya rin mag-ayos ng antigo. Hego. Bitawan. Aray. Kaya ko nga talaga. Pag-ayos ng antigo. Kung gayon, kaya ko kayang. Yung mangkok na may cobalt glaze. Ate, nasaan ka? Naghahanap ako sa'yo. 8. Lin Fan, bakit ka nagmamadaling hanapin ako? Anong kailangan mo? Hay, ate. Yung asul na bowl na may glaze, nasaan na yon? Yun, hindi ko alam kung saan nilagay ni Lolo. Tatanungin ko si Lolo para sa'yo. Ay ho. Bakit ka nandito ngayon? Bakit ka napadalaw? Sinabi ko kay Royen na madalas kang dumalaw. Ha. Lolo, si Lin Fan ay naparito para yung asul na bowl na may glaze. Kung nandito pa ba sa bahay? HMPH, ano ba ang sadya ko noong una? Kaya pala, gusto mong bawiin ang regalo. Gusto niyang bawiin. TSK, itong ilang tao, talagang takot sa hirap. Kahit ano, magagawa nila. Liu Yaxin, ano ng kabalbalan ang sinasabi mo? Hindi ganitong klase ng tao ang kapatid ko. Kung hindi siya yung ganyang kapur, bakit naman, yung regalo niyang ibinigay, gusto niyang bawiin? Tumahimik ka. Naniniwala ako, kaibigang Lee ay hindi ganong tao. Ang hindi ko lang alam, kaibigan, bakit mo tinatanong ang asul na bowl na may glaze? Ano ang sadya mo? Lolo Liu, yung asul na bowl na may glaze, hindi ba't may sira ito? Natutunan ko na kung paano ito ayusin. Naisip ko lang, kunin ko, ayusin, tapos, ibalik sa inyo ang buo. Kaya mo bang ayusin yan? Lolo Liu, may kumpiyansa akong ayusin. Kapatid, kailan ka natuto? Mag-ayos ng antigo. Kakaunti pa lang, pero ang pag-ayos nung sa Lanyu Bowl, walang problema. Lin, ay ho. Napakasama ng pagkakataon. Ang sa Lanyu Bowl na yon, naihatid ko na sa Asosasyon ng Alahas at Antigo. Pero, kung talagang kaya mo itong ayusin, ipapahatid ko si Yazi na isama kayo para kunin yan pabalik. Haha, Lolo Liu, mga kapamilya naman tayo. Huwag nang mahiya. Pagkaayos ko na nito, ibalik ko sa inyo ng buo. Ha. Ikaw, bata ka. Aba, nagmamadali ka nang maging kapamilya. Ha. Sige na, sabay na kayo. Ate, tara na. Unang beses mo siguro dito, sa lugar na Marangya. Sumunod kayong lahat. Huwag kayong magkalat. Baka paalisin kayo ng guard. Huwag niyo akong sisihin. Kayong dalawa. Pangulong Yuan. Pangulong Yuan, narito kami upang kunin ang Salanyubo. Sabi ng kapatid kong lalaki, kaya niyang ayusin ito. Hoy, Ang bagay na ito, walang silbi sa akin. Kailangan ninyong hanapin si Maestro Shen. Kapag pumayag siya, sa kanyo lang, madadala ang Salanyubo. Ang Salanyubo ay hindi ninyo madadala ngayon. Pinag-aaralan ko pa ang pag-aayos. Hindi pa ito naayos, kaya hindi ko ito ipapadala. Maestro Shen, nagkakamali kayo. Hindi ko gustong kunin ang Salanyubo. Ang kapatid kong lalaki ang mag-aayos. Sabi mo kaya mo, ayusin ang Salanyubo?
Bawal ba? HMPH. Kahit ako, ay hindi sigurado na maayos ito. Ikaw na isang batang lalaki, ay nagsasabi ng walang hiya na kaya mo itong ayusin? Ang napakahalagang kayamanang ito, ay hindi dapat masira sa inyong mga kamay. Maestro Shen, talagang nagkakamali kayo. Ang Salanyubo mismo ay regalo ng kapatid kong lalaki. Sa lolo ko, gusto niyang kunin para ayusin. Walang masama doon, wala sa inyo. Ang may karapatang humadla. Leo Royen, nababaliw ka na ba? Alam mo ba, kapag nasaktan mo si Pangulo Shen, ay katumbas ng pagsirasa, buong samahan ng alahas at artipaktong pangkasaysayan. Kung gayon, ang mga alahas at jade natin ay hindi makakakuha ng sertipiko. Gusto mo bang mapahamak ang pamilya Leo? Huwag na kayong magsalita pa. Ngayong araw na ito, walang makakakuha ng salanyu. Pagkatapos ng 3 buwan, kapag naayos ko na, ibabalik ko ito sa inyo. Ang maliit na sira na ito ay kailangan pa ng 3 buwan. Sa totoo lang, maaayos ko ito sa loob ng 1 oras. Maliit lang na sira, 3 buwan pa ang kailangan. Kung sa bagay, kaya kong ayusin sa 1 oras. Bata, anong sinabi mo? Sabi mo, ikaw, kaya mong ayusin sa 1 oras. Nga, malamang, hindi pa abot ng 1 oras. Kahit 10 minuto lang, ikaw 3 buwan na ang kaya lang ayusin, maliit na depekto. Lubos kong kinu-question galing mo. Hoy, hindi ka naman siguro. Dumaan ka lang sa likod, di ba? Bata, paano ka nagkakaganyan kausap? Dumaan ako sa likod. Eh ikaw, ano ka? Wala ka man lang kwalifikasyon para magpalusot. Ay sos, baka tinamaan ka sa punto. Ha, 3 buwan pa bago maayos. Bakit hindi mo sabihin? 3 taon pa bago maayos. Ibalik mo na ang vase na sapphire. Hindi ko na kailangan ipaayos. Bata, paulit-ulit mong sinasabi, kaya mong ayusin sa 1 oras. Kung ganun, itanong ko. Kung hindi mo maayos, ano ang mangyayari? Sa loob ng 1 oras, kung hindi ko ito maayos, idodonate ko itong vase na sapphire sa inyong asosasyon ng kultura. At kung maayos ko, ano naman ang mangyayari? Kung maayos mo nga, ako, si Yuan Hong, Vice-Presidente ng Kultura, yuyuko ako't hihingi ng sorry. CJ, usapang lalaki tayo. Hali kayo, dalhin ang vase na sapphire. Kung gayon, Sir Yuan, bigyan niyo ako ng bakanteng kwarto. Kailangan ko ng tahimik na lugar. Sige, dalhin niyo siya. Tingnan natin ang kahihinatnan niya. Ha ha ha. Guru Shen, tignan mo. Ito, ito. Sa loob lang ng 10 minuto. Tunay na henyo, napakagaling. Ako, si Shen, ay nasaksihan ko na ngayon. May ibang mas mahusay, may mas mataas pa. Ako'y saludo na. Kapatid, ilang sorpresa pa ang ibibigay mo sa akin. Pangulo Yuan, ang kapatid ko sa loob ng 1 oras, inayos ang mangkok. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad sa kanya? Hi, Binibini Leo. Ako'y. Ano, Pangulo Yuan, uurong ka na ba? Paumanhin. Hindi ko dapat. Hinusgahan ka ng mali. Huwag kalimutan sa susunod. 8. Madali nating iwi itong cobalt blue mangkok para kay Lolo, para tuwa rin siya. Mabuti. Hey. Hindi ko akalain na ang kaibigang Lin na ito. Sayang. Pagkatapos ngayon, wala na siyang pagkakataong maging manugang ko. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam, di ba? Si Chen Sonye ay personal nang pumunta sa iyong kapatid para sa kanyang anak na babae para mag-propose. Ha? Si Ji Chen Sonye ay personal nang pumunta sa iyong kapatid na Bonds para sa sarili niyang anak para manligaw na. CJ, Lolo, may lakad lang ako. Hi! Alam ni Lolo kung saan ka pupunta. Tara, sasama si Lolo sa'yo. Kaibigang Lin, ako, ayaw ng maraming salita. Isang tanong na lang. Ang anak ko, gusto mo ba siyang pakasalan o ayaw mo? Kung handa kang pakasalan ng aking anak, lahat ng ari-arian ng pamilya ko ay magiging sa iyo sa hinaharap. Naku! Ang saya naman biglang dumating. Ji Chen Sonye.
Ang nais mong sabihin ay siya ko ring sasabihin. Lin Fan, kung papayag ka, napakasalan si Royet. Sa hinaharap, lahat ng pamilyang Leo ay sa'yo. Naku, kailangan ko bang mamili? Ang problema sa ngayon, ayaw ko pang ang ikasal. Sabihin, sino ba ang pipiliin mo? Mabilis, sabihin mo sino. Ako, Magsalita ka, bilisan mo. ah, eh. Hello, tita. Xiao Fan, may oras ka ba para pumunta? Sa Audi Apata Shop sa Binjiang Road, mayroon akong kaunting problema sa tindahan. Tita, huwag kang magmadali. Pupunta na ako agad. CJ, Hi. Kung hindi mo bibigyan ako ng isa, makatuwirang paliwanag, huwag ka nang umalis. Sinabi ko na, tita, Xiao Fan. Sa wakas, nandito ka na. Tara na, ayos na ako. Hoy, Jiang Yufei, tinayagan ba kitang umalis? Bumalik ka rito. Yang one thing, sinabi ko na, ayoko na ng kotse na ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Nasubukan mo na ang kotse na ito, kahit libre, ayoko pa rin. Tsaka, hindi tungkol sa kotse ang pinag-uusapan. Noong nasa kolehiyo pa tayo, nagsumbong ka ba kay Zhang Haijia, kaya siya nakipag-break sa akin? Sinabi ko na sa'yo, si Zhang Haiji at ako, hindi ko siya kilala. HMPH, umaarte ka, ipagpatuloy mo ang pag-arte. Hindi alam ng iba, ang iyong pangit na mukha, ako, si Yang Wanteng, hindi ko ba alam, isa kang napakawalang hiya. Huwag kang manirang puri. Gusto mo rin si Zhang Haijia, di ba? Para hindi ko makuha si Zhang Haijia, kaya lihim mong sinabi sa kanya na mahilig akong mag-bar, at sa iba pa, ang pakikipag-flirt ko para lumayo siya sa akin. Nakiusyoso ka talaga. Talaga namang kasukasuka ka. Xiao Fan, tara na. Huwag pansinin ang babaeng iyon. HMPH. tita, naniniwala akong hindi ka ganon. Ah, nga pala, yung tinutukoy niyang ano. Sino si Zhang Haiji? Si Zhang Haiji at ako, at si Yang Wanti, kami ay magkaklase sa kolehiyo. Si Zhang Haiji noon pa man ay isang playboy. Pagkatapos niyang makipaghiwalay, ikinulit niya sa akin. Wala akong interes sa kanya. Tapos si Yang Wanti, nagkakalat ng chismis tungkol sa akin. Sabi ko ay para makalapit kay Zhang Haiji. Sinadya kong paghiwalayin sila. Sabi niya rin, mahilig akong mag-bar, kaya sa eskwelahan. Nagpatulong ka para ihiwalay ako. May mali ba akong sinabi? Lahat ito dahil sa'yo, kaya hindi ko nakuha si Zhang Haijia. Kung hindi mo bibigyan ako ng isa, makatuwirang paliwanag. Ang trabaho mo sa TV station, hindi ka na makakabalik dyan. Ay, naku. Ang galing mo naman. Isang salita lang, gusto mong mawalan ng trabaho. Ang lupit mo. Si Brother Bai at ang direktor ay magkakilala. Kahit isang salita lang, pwedeng paalisin itong si Jiang Yufei. Itong walang kwenta sa istasyon. Sinong Brother Bay yan? Ang galing naman, bakit di ko pa siya naririnig? Ting, di mo pa narinig. Dahil hindi ka karapat-dapat. Ah, di ako karapat-dapat ha. Mukhang, ito nga ang sinasabi. Yung tinatawag na Brother Bay, na nagbibigay sa'yo ng lakas. Para mang-api ng ganyan, ang tita ko. Tama? Kaya ko siya apihin. Anong problema? Kung magsabi ka pa ng isa, sige, paalisin kita sa Longjiang. Hindi ka na makakapasok. Jiang Yufei, bakit lalo kang bumababa sa paglipas ng panahon nang nasa kolehiyo ka pa? Di ko akalain pagka-graduate mo, nakasama mo ang walang kwenta. Hanggang ngayon wala ka pang malakas. Apihin ang tita ko ng ganito. Kung hindi ko ipagtatanggol ang tita ko at ipaghiganti siya, anong klaseng lalaki ako? Jiang Yufei, kung may dignidad ka pa, humanap ka ng disenteng lalaki para makita ko. Huwag kang makipagstay sa basahan araw-araw. Kapag tumagal, magiging katulad mo na rin ng basahan na kinaiinisan. Nakakadiri talaga. Kung mumurahin mo pa ulit ang tita ko, kahit ihagis pa kita sa ilo para pakainin ang mga isda. Sumusubok ka bang sampelan ako? Ako ang tatama sa'yo. Kapag naglakas ka pang kausapin ang tita ko, nang ganyan, patay ka sa akin. Ikaw, tapang mo bang sabihin pangalan ipapatid ko sa Kuya Bay mga binti mo? Sabihin mo sa tinatawag mong Kuya Bay, ako si Lin Fan. Hihintayin ko siya dito ngayon. Tingnan natin kung lalapit siya.
Naglakas ka na naman ng loob na sampailan ako. May pumapatay. May pumapatay. Tulong. Tulong. Sino ang sumisigaw dito? Miss Yang. Bakit po kayo nandito? Hindi po ba kasama si Bai Xiao? Si Manager Wang pala. May sumubok manampal sa akin sa tindahan nyo. Aayusin nyo ba to? Sinong walang hiya? Nakalampas pang hampasin si Miss Yang. Ayaw mo nang mabuhay. Ito lang yung lalaki. Batang lalaki. Ang tapang mo naman. Talagang nang-ahas kang saktan si Miss Yang. Siya. Marumi ang bibig niya, ninsulto sa tita ko, kaya nararapat lang ang sampal ko sa kanya. Batang lalaki. Babalaan kita. Huwag kang masyadong mayabang. Ang mga nasa likod ni Miss Yang, hindi mo sila kayang harapin. Hindi ko sila kayang harapin. Tama. Luhod ka ngayon at humingi ng tawad. Baka hindi ko na lang kitang patayin. Kung hindi, pagdating ni Kuya Bai, wala ka ng tsansa. Narinig mo ba? Sige na, luhod na. Humingi ka ng tawad kay Miss Yang. Bakit naman? May rason pa ba kayo? Malinaw na siyang Wanting ang nag-umpisa. Bakit pa magsusorry si Xiao Fan? Bakit naman? Dahil mababa ang uri nyo. Nagunjok kayo ng, di dapat galitin. Mag-apologize na kayo agad. Ako na ang hihingi ng tawad. Kailanman, huwag kang umasa. Mag-apology ka, kahit kay Yang Wanting, humingi ng tawad sa tita ko. Hoy, bata, ngayon, gusto mo bang gawing malaki ang gulo? Tapos ano, ngayon, gusto ko lang, palakihin ang gulo, tingnan natin ang magagawa mo. Sige. Naghahanap ka ng away. Ang shop na ito ay sa Liu family. Ang Bai at Liu family ay matalik na magkaibigan. Nakalaban agad ang dalawang pamilyang mayaman. Huwag kang magsisi. Ang Liu family. Ano? Narinig mo ang Liu family? Natakot ka na ba? Oo nga. Syempre, si Bai at Liu family, nasa itaas. Ikaw na basura, sa buong buhay, hindi mo maaabot. Masyado kang nag-iisip. Ang Liu family, tama. Ganito, ngayon din ako ang tatawag sa kanila. Elenan. Hello. Hello, bunso. Ay, ate. Nasa Liu family 4 shop ako. Pumunta ka rito sandali. Sige, paparating na ako. Okay na. Ang tawag na itawag ko na para sa inyo. Hintayin na lang si ate. Ang ate mo ay taga Liu family? Tama. Ang pangalan niya ay Liu Ruoyan. Siya yung sinabi mo, ang panganay ng Liu family. Hoy, bata, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Ang tulad ng panganay ng Liu family ay bagay bang makilala ng tulad mong taga-iba bang uri? At sinasabi mong tatawagan mo siya, nananaginip ka ba? Tama si Miss Yang. Kahit ako pa, gustong makita ang panganay namin. Kailangan ng maraming reporta para lang makita siya. Tapos sabi mo, halika dito. Kaya darating siya, gusto mo akong pagtawanan? Ha 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 ha. CJ, tumawa na kayo. Sana mamaya, kaya nyo pang tumawa. Ay, TSK. Hanggang ngayon, matigas ka pa rin. Manager Wang. Ayokong makipagtalo pa sa kanila. Isalampak nyo siya sa sahig. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sige, agad kong ipaghihiganti si Miss Yang. Huwag kang umasa. Nandito ako. Huwag niyo iisiping galawin si Xiao Fan. Xiao Fan, mauna ka na. yeah, huwag kang mag-alala. Ayos lang, hindi kailangang kabahan. Batang ito, matigas talaga ang dila mo. Huwag kang mag-alala. Ngayon, babaliin ko ang braso mo. Hindi ko kukunin ang buhay mo. Tigilan mo yan. Miss Leo, nandito na kayo. Bakit mo siya sinaktan? Ah, Miss Leo, siya ba ang tinutukoy nyo? Hindi nyo alam. Hindi niya alam ang kanyang buhay. Nais niyang gumawa ng gulo sa tindahan natin. Handa na sana ako. Turuan siya ng leksyon. Turuan siya ng leksyon. Anong klaseng nilalang ka? Maglakas loob kang pagalitan ang kapatid ko. Miss Leo, ano po ang sinasabi nyo? Siya ang inyong kapatid? Imposible yan. Si Lin Fan, ang inutil na ito. Paano posibleng kapatid siya ni Miss Liu? Ang inyong kapatid, hindi ako naniniwala. Linisin mo ang bibig mo. Hindi ka dapat magsalita tungkol sa kapatid. Sinampal mo ako, kahit ikaw pa si Miss Liu ng pamilyang Liu. Kaya ano, sa likod ko ay, si Bai Haoran, anak ng pamilyang Bai. Maghintay kayo sa... Sino ang naglakas loob? Gumalaw sa babae ko? Ako, Lin Fan, ikaw na naman.
Ilang beses mo nang sinira, hindi ka makakaligtas ngayon. Bai Haoran, ingatan mo ang iyong bibig. Leo Royen, hanggang ngayon, di ko maintindihan. Si Lin Fan, ang inutil na ito, ano ba ang maganda sa kanya? Kailangan mo dahil sa kanya, makipaghiwalay sa akin. Ang kapatid kong disipulo'y magaling. Kumpara sa playboy na tulad, mas mabuti pa siya ng libo-libo. Leo Royen, tatanungin kita ulit, napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na. Leo Royen, kailangan mo dahil sa kanya, gawin ng ating dalawang pamilya, mag-away hanggang parehong masaktan. Hindi. Hanggat nandito ako, ang mamamatay ay ang pamilya niyo lang. Lin Fan, paulit-ulit mong sinira. Sinasabi ko sa'yo, napakasama ng loob ko ngayon. Kaya ano? Ano ang magagawa mo sa akin? Mga bantay, bigyan mo ako ng kanyang mga binti, putulin ang kanyang dila, tingnan kung kaya pa niyang maging arogante. Gawin niyo na. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Binibining Chen. Bakit ka narito? Minamaltrato mo ang kasintahan ko. Hindi ba ako dapat pumunta? Lalaki. Kasintahan. Siya. Hindi ba siya ang manugang ng pamilyang Leo? Ang pamilya kong Chen at pamilyang Liu parehong nagkagusto kay Lin Fan. May problema ba? Hahaha. Bai Haoran. Matagal ko nang sinabi sa'yo, ang may tama, marami ang tutulong. Ang wala, kakaunti ang tutulong. Ito na ang pinakamagandang patunay. Hindi ka pa naniniwala. Bakit? Bakit? Hindi ako sang-ayon. Ang pamilyang Bai ay mayaman sa Lomjang. Ako ang anak ng pinakamayamang pamilya. Ikaw na nagtitinda lang sa kalsada. Ikaw, bakit ka mas malakas kaysa sa akin? Ginoong Bai, ayos ka lang ba? Lumayas ka. Batang ito, babalaan kita. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi kita titigilan. Tamang-tama. Ganoon din ang iniisip ko. Ano? Anong gusto mong gawin? Gusto mo pa bang pumatay? Maglalakas ka ba ng loob pumatay? Ngayon, syempre, hindi ako pwedeng pumatay. Pero, marami akong paraan. Multo. Sir Bai, hintayin mo ako. Binibining Kian. Salamat sa inyo, sa pagmamadaling niyong tumulong. Walang anuman, ginawa ko ito dahil tungkulin ko. Kaya, nakapagpasya ka na ba kung si... Oo, nakapagpasya ka na ba kung sino? Ako, mga adult, sino ang gagawa ng desisyon? Gusto ko pareho.